Chapter 5. Tama na at kanina ka pa umiiyak. Mas lalo pa akong napahagulgol ng iyak kay nanay dahil sa sinabi niya. Umuwi kasi ako ng condo unit na si Manang Marivic lang ang sinabihan ko, umalis ako sa bahay kaninang alas 12:30 midnight. Hindi ako nag-text kay boss o kahit nagpaalam sa mga bata na lagi kong ginagawa. Bukas ay linggo at day off ko naman kaya mas maaga akong umalis. Pag uwi ko ng unit ay iyak ko agad ang bumungad kay nanay. Kahit kasi hapon lang yun nangyari pero ang sakit ay narito pa rin at siguro matagal bago mawala. Sobra akong naapektuhan. Ang sakit kasi sa pakiramdam ang sinasabi niya. Ako lumalandi. Saan ang landi roon? Ang paghawak ko sa kaibigan ko. Kahit naman siguro hindi ko sabihin sa kanya na hindi ko kasintahan si Carpo ay wala pa rin siyang karapatan para sabihin sa akin na malandi o maglalandi ako. Baliw ba siya? Kasi nanay, ang sakit kasi na hindi naman ako ganoon ay ganoon ang pagkasabi niya sa akin. Hindi po ako malandi nanay, hindi ako lumalandi. Ganon lang talaga kami ni Carpo sa isa't isa, single naman siya, single din ako, pero hindi ibig sabihin na sasabihin niya iyon sa akin, di ba, nanay? Natural lang iyon na ganoon kami ka-close ni Carpo. Kung di ko lang siya amo at wala sa harapan ko ang mga bata ay baka nasipa ko na siya. Nakakainis siya, sobra, parang bata ako na iyak ng iyak kay nanay habang nagsusumbong ganito ako sa kanya kapag may umaaway sa akin sa paaralan o kahit saan, mas marami akong nasasabi sa kanya kaysa sa mga magulang ko. Mas panatag ako na nakikinig si nanay at saka ayokong binibigyan ng problema ang mga magulang ko lalo at busy sila sa negosyo nila. Alam mo ang totoo at nasagot mo ang tanong mo, kaya huwag mo na siyang pansinin. One day, marirealize niya rin ang sinasabi niya, ani ni nanay sa akin habang hinahagod ang likod ko dahil nakadapa ako sa kama habang umiiyak. Tulad din siya yaya sa kilala ko noon na ganyan ang sinabi sa akin, halos kumalat nga iyon sa school namin dahil pinagkalat na nilalandi ko raw ang anak ng principal na hindi ko nga alam kung paano, sama-sama lang naman fine sa akin. Alam ko, kung hindi pa hamupa ang inis ko sa amo ko nanay, bahala siya at hindi muna ako uuwi sa mansion nila bukas ng gabi. Text ko na lang si Manang Marivic na siya na muna ang mag-aasikaso sa mga bata. Pupunta na lang ako sa school kapag naihatid na ang mga bata sa Lunes. Paladesisyon ko na sa mungkahi kay nanay. Ikaw ang bahala o ayan, umilo ang cellphone mo. Si mommy mo ang tumawag, pagkarinig ko sa salitang mommy ay agad akong tumihaya at umupo sa kama ko, isinandal ko ang aking likod sa headboard ng kama. Kinuha ko ang cellphone ko kay nanay at inayos muna ang aking buhok. At saka pinalakasan ang volume ng aking phone dahil tamad na akong ilagay sa tenga. Hello, magiliw na wika sa kabilang linya. Tumikim ako para mawala ang bar sa aking lalamunan bago nagsalita. Hi mom.my, Hayes, paos ang boses ko, sana hindi mahalata ni mommy. Wait a minute, are you crying? What happened my dear? Boses pag-alala ni mommy. Parang gusto ko ulit umiyak ng malakas at magsumbong sa kanya pero ang maisip na papauwiin niya ako sa bahay sa probinsya ay sa tingin ko, hindi magandang dahilan na magsumbong sa kanya ng ganito kaga. Wala ito mommy, namiss ko lang kayo, sambit ko sa kanya. Ngunit isang katahimikan ang naririnig ko sa kabilang linya at kalaunan ay isang buntong hininga. Ikaw ang nagdesisyon yan Sheldon na pumunta ng Maynila at maging independent at maranasan ang mga bagay na gusto mo. I know mommy, pero hindi mo ako mapipikot sa namimiss ko lang kayo, I know it, naramdaman ko na that there's something bothering you right now, what is it? Here to tell you is. Panipik. Mommy, hindi ko na mapigilan at bumuhos na naman ang masaganang luha sa aking mga mata. Gusto mo bang pumunta kami ngayon ng daddy mo dyan sa Maynila? Isasama natin si grandma mo. Mommy no, ayoko po. Magbabakasyon po kayo dyan pero huwag lang po ngayon. Pigil kong wika at baka tutuhanin niya. Just kidding. Pero bakit ba kasi sa lahat ng trabaho na gusto mong ma-experience ay maging yaya pa talaga? Are you out of your mind, deciding something you're not capable of doing it? At sa tingin ko pinagalitan ka ng amo mo, ano? Kung malaman ito ni Daddy hay nako, ready yourself at hindi ka lang pauwil dito sa probinsya kundi makakatikim pa talaga iyang amo na iyan sa ama mo. Kaya nga mommy don't tell Daddy about this. Sige, hindi ko nasasabihin, narinig niya na kasi ang sinasabi mo. What?
Halos napatayo ako sa kama dahil sa gulat na sinabi ni Mommy. Bakit sa tingin mo anong oras na ngayon, ha? Baka nakalimutan mo na magkasama kaming natutulog ni Daddy mo sa iisang kwarto at anong oras na, at alam mo naman na tinatawag ka namin bago kami matulog. Ikaw ha, makalimutin ka na ngayon tumatanda ka, patangin tayo ng doktor nang malaman. Napanguso ako sa sinabi ni Mommy. Mommy, I'm okay. Nagdadrama lang po ako ngayon, after nito ay matutulog na po ako. Call US. Kung gusto mo nang umuwi, we already miss you here, ay papasundo ka ng mga kuya mo, narinig ko ang boses ni Daddy. Pinigilan ko ng hindi umiiyak para hindi sila mag-alala sa akin. Hindi pa po ako uuwi Daddy, hindi na po ako iiyak. Ayaw ko pang umuwi dahil namimiss ko ang mga bata. Hindi sila nagsalita pagkatapos kong sabihin iyon. Hanggang sa nagpaalam na lang ako sa kanila at baka, pag nakatulog ako ay maging maayos din ang lahat at makalimutan ko ang sinabi ng boss ko. Hanggang sa nakatulog nga ako pagkatapos ng tawag ngunit naalimpungatan ako na sobrang ginaw at mainit ang pakiramdam ng aking katawan. Bumaling ako sa paghiga ngunit sobrang masakit talaga ang ulo ko. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata para tawagin si nanay. Naalala ko na dumating ako rito kagabi para dito na ako matulog. Ngunit sa pagdilat ko ay ibang mukha ang nagpakita sa akin, walang iba kundi kay boss. Pinaikit ko ulit ang aking mga mata at inayos ang kumot sa katawan ko hanggang sa aking mukha. Nakatabon mismo ang katawan ko ng malaking comforter na kulay lavender. Balot na balot ako sa lagay ko. Sa daming pwede makita, mukha niya pa talaga. Reklamo ko sa sarili ko. I hate you. I hate you, Boss Kale Callisto, for telling me malandi. I hate you. Nakakainis ka na talaga, sigaw ko sa ilalim ng aking comforter habang pagulong-gulong sa kama ko, nakabalot ako na parang lumpia, at baka sa paraan na ganito ay mawala bigla ang sakit ng aking ulo at kakaisip sa kanyang sinabi pero isang tikhim ang narinig ko. Kahit nakapikit pa ang mga mata ko ay naririnig ko ang boses niya. Nakakainis na talaga. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at alam ko si nanay iyon. Oh, what happened to Yaya? Hindi naman ganyan ang ayos niya kanina ah. Yaya, gising na po, your breakfast is ready na po. Boses ni Amalthea ang narinig ko ah. Pinagluto ka namin Yaya, wake up. Si Lysethia, wait, wala ba ako sa condo unit? Lingling, kumain ka muna bago magpahinga kung may lagnat ka pa o masakit ang ulo mo. Tinulungan ako ng mga bata na magluto ng sopas sa kusina, bangon ka muna at nakakahiya sa boss mo dahil sa ayos na layen, ngayon ay boses naman ni Yaya nanay ang narinig ko. Sopas. Boss. Nasaan ba ako? Huwag mong sabihin, nasa condo unit ko ang mag-aama. Ang pamilyang Callisto mismo. Shit. Gamulong ako para matanggal ang kumot sa katawan ko pero, halos humiwalay ang kaluluwa ko dahil nahulog ako sa sariling kama. Mabuti na lang at may malaking mat sa sahig at makapal ang comforter kaya hindi masakit ang pagbagsak ko. Ngunit, bigla ko na lang naramdaman ang paglutang ko sa ere na may kumarga sa akin at tinulungan akong makabalik sa kama at makaalis sa kumot. Dahil nakapikit ako ay dahan-dahan kong binuksan ang mga talukap only to find out na hindi lang si nanay ang nasa kwarto ko kundi ang mga kambal at si boss. The heck, what's going on? At saka, kanina pa ba si boss sa kwarto ko? So, narinig ako ni boss kanina habang sumisigaw at pinagmumura siya. Siya ba yung tumikim kanina na narinig ko at hindi lang iyon guni-guni? Holy cow! Hi Yaya, we miss you na po, masayang saad ni Amalthea habang nakatayo ito sa gilid ng kama ko. Papaano kayo nakapunta? I mean, bakit kayo narito? Diba, day off ko ngayon dahil linggo? Naguguluhan kong tanong sa kanila. Yaya, today is Monday. What? Really? Yep. And we tried to call you many times but your nanay said na may fever ka raw po kaya hindi ka nakauwi kagabi, si Lysethia. And we told Dad, na dito kami sa bahay niyo pupunta, para kami naman mag-aalaga sa you just like what you did with US noong may sakit kami. Napanganga na lang ako sa mga sinasabi ng mga bata. Halos hindi pa pumasok sa utak ko ang lahat. Nagkasakit ako buong linggo at ngayon ay Lunes lang medyo gumaling. And then narito sila para alagaan ako. Ilang beses akong napakurap at baka panaginip lang ito lahat, nagawa ko pang sampelan ng kaliwang pisngi ko para maramdaman na hindi ito panaginip.
Oh, it hurts, bakit ba kasi sinampal mo ang sarili mo? Sinabi mo sana para ako na ang gagawa, sambit ni Yaya Nanay kahit alam ko naman na nagbibiro lamang siya. Nanay, tama po ang sinabi nila. Na, Lunes na ngayon at buong linggo akong nakahiga. Tanong ko at iniiwasan na mapatingin kay boss na nakatayo malapit kung saan ang aking paa. Bahala ka riyan, manigas ka. Tama ka na tama sila. Oh my I'm sorry baby nakaligtaan ko ang school nyo. I'm planning pa naman sana na sa school ko na lang kayo pupuntahan eh. It's okay Yaya, may fever ka po kaya. Your reason is valid naman. Kaya narito po kami with daddy, then kami naman mag-aalaga sa inyo po, kaya here po oh, sabi ni nanay na sopas daw po ang tawag nito. Si Amalthea, taste it Yaya then your medicine po para sa lagnat mamaya, inumin nyo rin po. Magalang nilang wika, hindi ko alam kung bakit naiiyak na naman ako dahil sa sobrang sweet ng mga bata sa akin, totoo kaya ang pinapakita nila. Baka mamaya nito kapag magaling na ako ay masungit na naman sila sa akin, ganyan kasi sila minsan, parang kogalingan ng daddy nila. Speaking of daddy nila, hindi ko pa rin siya nilingon at pinansin. Manigas ka riyan, lumalandi ha. Hayes, akala ko wala na ito sa akin paggising ko pero bakit nalinas pa ring isipin na sinabi niya ang katagan na yun sa akin. Pagkatapos akong i-check ni nanay ay umayos ako sa pag-upo at nilapag ni nanay ang tray na may bowl ng sopas at tubig na may medicine sa ibabaw ng kama. Nakakataba naman ng puso na alagang-alaga pa rin ako ni Yaya Nanay kahit malaki na ako. Thank you po. Tinulungan ako ng mga bata mag-asikaso niyan pagkarating nila. Kunot-noo nga ako na makita sila sa labas ng unit natin, akala ko nga nag-joke lang na pupuntahan ka noong nagtanong tungkol sa iyo, totoo pala kaya kumain ka ng marami para gumaling ka, na-miss ka ng mga bata. Si nanay kaya napatangulang ako at ngumiti sa mga bata na naghihintay para kumain ako. Nagpresenta pa na susubuan nila ako na agad ko namang tinanggihan. Nagpaalam si Mr. Callisto na lalabas lang muna siya ng kwarto ko dahil may sasagutin siya na tawag. Si nanay lang pumansin sa kanya at hindi ko pa rin siya nilingon o kinausap man lang. Good night Yaya, sabay na wika ni Amalthea and Lysethea paghatid nila sa aking kwarto dito sa kanilang mansion. Sumama na ako sa kanila dahil medyo maayos na ang pakiramdam ko. Sa sobrang iyak ko noong umuwi ako sa condo unit kung saan kami nakatira ni nanay ay nilanat ako. Good night see you tomorrow at thank you pala kanina, sa ginawa niyong dalawa na pag-aalaga sa akin kaya gumaling na ako. Magaling ka na talaga Yaya. You're not tired anymore or do you feel like dizzy, sleepy, how about headache? Take your medicine okay. We bought a lot kanina. Umiling ako sa mga tanong ni Lysethea at ngumiti dahil kanina pa nila sinasabi na uminom ako ng gamot. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw maging doktor kapag nakatapos na siya sa pag-aaral. Hindi ito alam ng daddy nila at ako pa lang ang sinabihan. Wala na po, konting pahinga na lang ito ngayong gabi at okay na ako. Thank you for asking me, babies. You're welcome po Yaya, and if you need help, call US okay, or call daddy. Call daddy, bakit ko naman siya tatawagin? Hindi ko siya kailangan. Ngumiti na lang ako kay Amalthea at sumagot na oo para hindi sila magtaka na hindi ako kumikibo sa daddy nila. Wala naman akong ibang gamit na dala bukod sa isang bag ko na laman ay wallet at cellphone kaya hindi na ko pwedeng tulungan. Paglabas ng mga bata sa kwarto ay pumunta ako sa kama at humiga. Nakatulog ako kanina sa kondo kaya kahit anong pikit ng mga mata ko ay hindi ako makatulog ulit. Bumangon ako at kinuha ang libro na gusto kong basahin sa bookshelf. Dahil mahilig ako sa libro at nakita ko na may bookshelf malapit sa kama ko kaya bumili ako ng mga libro para kapag main ako ay nagbabasa na lang ako. Ngunit wala naman akong naiintindihan sa mga binabasa ko ngayong oras. Tumayo ako sa pagkakaupo at lumabas ng kwarto. Nakaramdam ako ng gutom ngayong oras. At dahil 10 o'clock na ng gabi ay baka wala ng tao sa kusina. Tulog na for sure si Manang Marivic kaya hindi ko na siya gigisingan pa. Pinapakiramdaman ko rin ang mga bata sa katabilang kung saan ang kwarto ko ay wala akong narinig na ingay o kalampag, marahil ay tulog na rin ang mga ito lalo at may pasok pa sila bukas. Maingat ang bawat hakbang ko pababa ng hagdan para hindi makagawa ng ingay.
Mukha tuloy ako nitong magnanakaw dahil sa kinikilos ko at may palingalinga pa sa buong kabahayan para magmanman muna sa paligid. At dahil tahimik ay nagtuloy ako patungo sa kusina. Dahil medyo malaki ang bahay ng mga Kalisto kaya pahirapan din ang papunta sa kusina, daanan pa ang sala at may nakabarang na pader kaya liliko pa bago ang kusina. Pagkarating sa kusina ay halos patay na ang mga ilaw at tanging dim light lang ang naroon. Kinapa ko ang switch malapit sa mismong dining para maghanap ng pagkain sa loob ng ref. Yumuko ako at pinagmasdan kung ano ang naroon, walang ulam o kanin na natira at tanging cake lang ang naroon na pwedeng kainin. May tinapay naman pero parang hindi ko type na kumain ng tinapay ngayon, gusto ko sana ng totoong pagkain pero hindi ko naman alam paano gamitin itong stove o electric. May nakita akong noodles at baka pwede iyon, bakit hindi ko naitanong kay Manang Marivic kung paano ito bubuksan? Kung basta-basta ko nalang gagawin baka mamaya makasira pa ako ng gamot kung mali ang napindot ko. Mahirap na, nakatayo lang ako sa may electric stove at nakapamewang, paano ako makapagluto kung hindi ako marunong sayo? Kausap ko sa stove na nasa harapan ko. Just click the power on then click the stove word. Oh, okay. Sagot ko sa nagsasalita pero naiwan ang pagpindot ko ng button na matanto kung sino ang sumagot sa akin kaya wala sa sariling tumalikod ako pero sa sobrang gulat ko at sisigawan sana ako dahil nasa harapan ko ang taong nagsasalita pero agad niyang tinakpan ang bibig ko ng kanyang magaspang na palad kaya naiwan ang tili ko sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ko na nakatitig sa kanya habang hawak ko ang polo niya, at dahil sa gulat kaya napahigpit ko ang paghawak ng kanyang polo, natanggal tuloy ng butones at lumantad sa akin ang dibdib niya. Sorry kung nagulat kita, hindi ko sinasadya. Tatanggalin ko ang kamay ko but please don't shout at baka magising ang mga bata. Aniya at tumanggo naman ako. Dahan-dahan niyang tinanggal ang palad niya sa bibig ko, mabuti na lang at hindi ko naisip na kagatin. Boss, tanging nasabi ko at taas baba ng dibdib sa sobrang kabog nito dahil sa nangyari kanina, paano kung hindi si boss iyon at magnanakaw? Why are you here? I mean are you hungry? That's why you are talking to that stove and how to operate. Ano, bigla akong natigilan dahil hindi ko rin alam ang sasabihin. Kanina kasi, nagugutom ako kaya gusto kong kumain hindi rin kasi ako nakatulog agad, marahil mahaba ang tulog ko kanina bago tayo umuwi. Tinatitigan niya lang ako ng ilang segundo at siya na ang nagbukas ng stove kaya tumagilid ako. Pinagmasdan ko lang kung ano ang ginagawa niya. Hindi ka pa minsan nakagamit tulad nito. Panipi. Hindi pa, kahit nga paglalaba, hindi pa ako masyadong magaling kahit nakikita ko naman si nanay kung paano niya napapaikot ang washing machine ay konti pa lang alam ko. Wala ba itong sa probinsya nyo? Or dahil iba ang ginamit nyo? Tumanggo lang ako sa sinabi niya. Iba kasi sa amin, nasa electric din kami nagluluto pero magkalbo lang din ang design, kaya sana huwag niya akong tanungin kung ano ang tawag sa ginagamit sa mga taga-probinsya dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. In short, wala akong alam sa mga gawaing bahay dahil may gumagawa naman, tagapanood lang ako pero hindi pala ganoon, dapat alam ko rin ang mga simpleng bagay kung gusto kong makasurvive sa mundo. Ano ba ang lulutuin mo? I can help you, tanong nito sa akin. Nalanghap ko ang amoy ng alak sa kanya, uminom siya. Kaya siya narito sa baba at hindi pa umakyat ng kwarto niya dahil umiinom na mag-isa. Noodles po sana. Noodles. Yes, may nakita ako na noodles sa loob ng cabinet, kaya baka pwede na. Wait kukunin ko, pagkasabi ko ay agad kong binuksan ang cabinet sa left side at kinuha ang noodles. Ngunit natigil ako na may naalala, di ba galit ako sa kanya? Bakit ko siya kinakausap ngayon? Nagulat siya na masama ang tingin ko sa kanya at walang pinakita na noodle. Tumaas ang kanang kilay niya, tinaas ko naman ang kaliwang kilay ko at hindi binigyan pansin ang dibdib niya na nakabandera sa aking harapan. Huwag na pala, hindi ako gutom. Thank you, sabi ko sabay irap at umalis na sa kanyang harapan at iniwan siyang nagtataka sa kinikilos ko. Akala mo lang nakalimutan ko na ang sinabi mo noong isang araw. Never Mr. Kale Arcas Calisto. What happened? Wala ka sa sarili habang nasa meeting tayo kanina. Kahit mga board member ay nagtataka sa iyo, any problem to share? Tanong ng kaibigan ko at kasosyo sa trabaho na si Edric Del Zorro.
Magkakilala kami sa isang club na kung saan siya ang nagmamay-ari at iba pang kasamahan niya. Nothing, someone's bothering me, ani ko sa kanya ngunit isang mapaglaro ng ngisi ang ginawad niya sa akin kaya mas lalo akong nena sa pagmumukha niya. Nakaupo ito sa mahabang sofa na nasa opisina ko, while me, sitting on my chair while tapping my fingers on the table. Wala akong ganang magtrabaho at gusto ko nang umuwi sa bahay. Kaso kailangan ko pang sunduin ang mga bata mamaya sa kanilang private school. Babae ba? Shut up. Oh come on dude. Spill the tea. Ano ngayon kung babae naman ang pag-usapan natin kaysa business? Wala na tayo sa meeting dahil kanina pa iyon. Mabuti nga at ako lang ang narito, paano na lang kung nandito rin si Adam o sino pa ba ang mga chismoso sa mga barkada natin? Umiling ang ulo ko sa kaibigan Colt matalim ang tingin ko sa kanya ngunit natatawa lang ito. Mali kang iniisip mo, mali o dahil hindi ka makapag-decide. If your feelings are valid then, why not? You know, lilipas din yan kung ano man ang gumugulo sa iyo lately then dapat maaga pa lang naresolba muna, yan. Nagsalita ang hindi makascore kahit hello sa babae mo, biro ko. Gago, sagot niya at binalik ang atensyon sa kanyang laptop. Tinukod ko ang siko ko sa aking table habang nilagay ko sa baba ang daliri ko habang nag-iisip. Nagpakabagabag pa rin sa akin ang kinikilos niya. Ilang araw na hindi ako masyadong kinikibo at laging masungit kung makatingin sa akin. Where did I go wrong? May nagawa ba akong mali kung bakit laging mainit ang ulo niya sa akin? Tuldok. Hulaan ko Mr. Callisto, ito ba ang babae na nagtatrabaho ngayon sa bahay mo? Ang yaya mismo ng mga anak mo kaya kaganyan. May nararamdaman ka na ba sa kanya? What? Hell no. Huwag mo nang i-deny at halata masyado. Simula na nakatira iyan sa inyo ay mukhang siya lagi ang bukang bibig mo lalo kapag lasing ka na, hindi niya pa tinapos ang pagsasalita ay binato ko sa kanyang direksyon ang ballpen na hawak ng isang kamay ko. Nakapalag pa ang mukhang iyan. Hindi naman siguro ganyan ang ginagawa ko. Maubusan ka ng alak ngayon agad. Gago ka talaga Del Zorro, bakit hindi ka nalang umuwi sa inyo at ang anak ng isa sa kaibigan natin ang alagaan mo at bakit narito ka pa? Dagdag ka lang sa sakit sa ulo para sa trabaho ko. Nagsalita ang perwisyo rin sa trabaho ko, tahimik lang ako rito pero ikaw naman itong sakit sa pandinig ang mga malalim mong buntong hininga. Pero Dod, advice ko lang, baka sa katagalan ay mahulog ang loob mo sa kanya. Alam mo naman na hindi pwede. Bakit hindi pwede? Aba bakit hindi ka pa rin ba sigurado sa kanya? Or baka nalilito ka lang dahil may bago kang nakikita araw-araw? Natahimik ako sa sinabi ni Edric. Parang hindi naman, nasanay lang kasi ako na madaldal siya sa bahay. Simula na gumaling lang siya sa lagnat niya ay nag-iba na ang kinikilos niya sa akin, lagi na lang mainitan ang ulo sabay irap sa akin. Epekto ba iyan sa gamot na iniinom niya? Don't say tama ako. Suyuan mo na lang kung sa tingin mo hindi natupad ang plan A at plan B, bilhan mo ng bulaklak at chocolate, iyan ang mga hilig ng mga babae na matanggap galing sa boyfriend nila. Masama ang ipinukol kong tingin sa kaibigan. Anong tingin mo sa akin? Boyfriend niya. What? Hindi porket binigyan mo ng ganyan ang babae ay magkasintahan na agad kayo. Walang ganyan pare. Ang tawag dyan, sa ganyang paraan na ibinibigay natin sa kanila ay forgiveness. Ngingiti na siya sa iyo at may posibilidad na balik normal pa ang lahat na nakasanayan mong nakikita sa kanya. Baka naman kasi may ginawa ka o nagkasagutan ba kayo? Nagkasagutan. Kapag may sinasabi ako ay tahimik lang maman siya. Kung ganoon meron nga, baka may nasabi ka sa kanya na bitbit niya pa rin ang bagay na iyan hanggang ngayon. Mag-sorry ka na lang, dagdag pa ng kaibigan. Iniisip ko kung ano yun at bigla na lang akong natauhan na malaman kung ano ang kinaiinisan niya probably sa akin. Mura ko na ikinagulat ng kaibigan dahil bigla rin akong tumayo galing sa office chair at niligpit ang mga gamit ko. Aalis ka na. Tumanggo ako sa kanya. Sasanduan ko na ang mga bata sa kanilang paaralan at baka matraffic naman. Sure ka riyan na yan talaga ang pakay mo kaya gusto mo nang pumunta sa paaralan ng mga anak mo. Gago pak iligpit ang mga gamit mo dito nang maayos sa opisina ko bago ka umalis, paalala ko sa kanya at naglakad na patungo sa pintuan. No problem boss, sana bukas hindi ka nalutang sa meeting. Pahabol pa nito bago ako nakalabas sa aking opisina. Baka tama nga siya.
Flowers, chocolate ay baka babalik na siya sa dati. May 1 oras pa bago ang uwian ng mga bata. Mabuti na lang talaga at may libro ako na dala-dala kapag nagbabantay sa mga bata sa kanilang school. Para hindi ako antukin ay nagbabasa ako kung ayaw kong silipin ang cellphone ko. Miss Lingling. Kunot-nuo akong nakatitig sa libro ko dahil may tumawag sa kapareho kong pangalan. Tumangala ako at para ma-confirm kung tama ako. Yes ay Kuya Ben. Ang aga niyo saad ko kay Kuya, ang driver namin. May 1 oras pa para sa dismissal ng mga bata Kuya, ang aga niyo ngayon. Sabi ko, kaya nga ma'am maaga rin kasi natapos ang meeting ni Boss Kale kaya maaga kaming nakarating dito para iwas na rin sa traffic, aniya sa akin at tumango ako. Nariyan na pala si Boss. Himala. Kaya pala, nanibago nga ako ngayon dahil di ba mostly kayo lang po ang narito at babalikan natin si Boss sa kanyang opisina tapos ngayon sumama pa, nasaan na po siya ngayon? Wait, at bakit ko naman siya hinahanap? At ba ako na makita siya? No, nasa kotse pala ma'am at hinihintay kayo. Natigilan ako sa huling sinabi ni Kuya Ben. Hinihintay ako. Bakit daw po? Wala sa sarili kong tanong sa kanya, pinagtitinginan na kami ng ibang mga nanay at yaya. Ano kaya ang nasa isip ng mga ito, bahala sila sa buhay nila. Hindi ko lang po alam miss, puntahan nyo na lang daw po at baka mainip iyon sa sasakyan. Bakit hindi siya bumaba sa sasakyan niya at bakit kailangan pa ako? Baka tungkol ito sa mga bata kaya niya ako ipinanatawag, marahil confidential at kailangan na walang makakarinig kundi kami lang na dalawa. Siguro nga, sige po kuya, pero ang mga bata po. Ako na muna ang magbabantay, nagbili naman si sir sa akin na kapag uwian na ay text ko lang po kayong dalawa. Paliwanag niya. Tumango ako at tumayo galing sa bench na kung saan ako nakaupo at nagpaalam na kay Manong Ben. Nasa parking lot daw ang sasakyan at saka makikita naman namin kung dismissal na kaya kahit hindi na tumawag o mag-text si kuya sa amin bababa na lang ako. Nagmamadali akong lumabas ng gate para mapuntahan ang boss ko, hindi ko pa rin masyado siyang pinapansin pero dahil nagtatrabaho ako sa kanya ay kailangan ko pa rin siyang igalang. At nang matano ko na ang sasakyan ni Mr. Callisto ay agad akong kumatok sa bintana ng sasakyan para buksan niya. Agad naman niya pinindot ang loob at pumasok ako. Nagkatinginan muna kaming dalawa. Come in, malamig nito na sabi. Wala akong magawa kundi ang pumasok sa loob. Hi, good afternoon po. What do you want to eat? Po, what? You look shocked. Of course. Sino bang hindi? Yeah, cause why not? Sinilip niya ang oras sa kanyang wristwatch sa kanang bahagi at nagkibit balikat. May mahabang oras pa bago ang uwian ng mga bata and I'm hungry galing sa biyahe, would come with and join me. What? Gulat man sa sinabi niya at wala naman akong magawa kundi ang tumango na lang dahil bigla na namang tumunog ang tiyan ko, bago pa ako makapagsabi na busog ako. Minsan talaga hindi marunong moldsama ang tiyan ko. Laging gutom palagi. Okay, I heard your tummy answering. No need to say yes or no, your small tummy knows best. Giit niya at napanguso ako dahil tama siya. Sinaman ko siya ng tingin, tumawa pa Alam ko na gutom na ang tiyan ko boss pero pwede pa naman itong makapaghintay sa uwian na ang mga bata, then ako hindi na, I'm so hungry dahil hindi pa ako kumain kanina dahil sa sunod-sunod ko na meeting, kung gustong kumain ng mga bata ay bibilhan natin sila mamaya. Oh, really? Then Tara, kain po tayo. Sabi ko agad at nagsimula na siyang magmanyobra ng kanyang sasakyan. May kantin sa labas at loob po kung gusto niyong bumili ng pagkain. Bakit kailangan pang nakasakay sa sasakyan niya? Hindi na lang ako yumangal at hinayaan siya, hindi pala kami magkabati kaya bahala siya riyan habang nagmamaneho, basta wag niya lang akong itatapon sa kalsada kung ayaw niya na sa akin para sa mga anak niya dahil ang owa ko at nang makatikim ito sa mga kapatid ko na lalaki. Huminto kami sa isang cafe hindi kalayuan sa school ng kanyang mga anak. Bumaba siya ng sasakyan at nagpaiwan lang ako sa loob. Pero dahil siguro hindi ako bumaba kaya binuksan niya ang harapan kung saan ako at tumaas ang kilay niya na nakatingin sa akin. We're going to eat here habang naghihintay tayo sa mga bata. Bumaba ako sa sasakyan, pagkain na yan aayaw pa ba ako? Sumunod lang ako sa kanya at nauna na siyang naglakad. Pagpasok namin sa isang cafe ay agad naman kaming sinalubong ng mga ilang staff.
Paghanap ni boss ng bakanteng lamesa ay umupo ito sa silya at ganoon din ang ginawa ko na wala kaming imikan. Maya-maya pa ay binigay sa amin ang menu. Tumingin lang ako kahit alam ko na kung ano ang orderin ko. Familiar sa akin ang menu dahil kadalasan isa ito sa ino-order ko. May promo po tayo ma'am and sir at since couples po ang theme natin ngayon ay kapag umorder po kayo sa ating menu from here ay may malaking discount po kayo na matatanggap at free cakes for take-out kapag naubos niyo po ang in-order niyo for dine-in. Wow! Ang sarap naman pakinggan dahil may free, at akala ni ate na couples kaming dalawa ni boss. Nagkatinginan kami ni boss at parang nagpaparamdaman sa isa't isa, pareho kaya kami nang iniisip. Nagtaas baba ang kilay niya, game ba siya sa promo? Malaki ang matitipid namin kung papayag siya. Wala akong dalang malaking cash, tanging card lamang. Yes sure, what do you think babe? Napasinghap ako dahil sa tinawag ni boss sa akin at mas malala pa ay ang paghawak niya ng kamay ko. Gustuhin ko man na kunin at ilayo ang aking kamay ay hindi ko magawa, iniisip ko palang kanina tapos ngayon, hindi nagdadalawang isip si boss at agad pinatos ang libre. Nagangat ako ng tingin sa staff at nginitian siya. So awkward, hindi ko ito napaghandaan pero kailangan ko ring ilabas ang acting talent ko at baka wala ng ganitong libre soon. Yes miss, babe saan sayo rito? Is this one or this? Hindi ko matapos ang sasabihin ko na bigla niyang itinabi malapit sa akin ang upuan niya at dinungaw ang menu na itinuro ko, ang kanyang dibdib ay tumatama sa braso ko, kanina ay steady lang ang puso ko pero ngayon ay kailangan ko yata magpa-blood test at baka tumaas na ang pressure ko dahil bigla na lang akong kinakabahan. Hindi naman ako ganito kay Carpo o sa iba na dumidikit sa akin. What is the meaning of this? Choose whatever you want, baby. Nakakaalit na bulong niya sa akin. What the heck? Swimming tayo later yaya. Bumaling ako kay Amalthea. Swimming ha, sabagay matagal na rin na hindi ako nakapag-swimming at matagal na rin akong inaalok ng mga bata at ako lang talaga ang ayaw, pwede naman siguro na pagbigyan ko sila, total walang pasok dahil weekend. Isa pa, wala naman si boss dahil nasa opisina niya ngayon. Sige ba, game ako riyan. Masayang week ako na ikinatuwa naman ng mga bata. Kumakain kami ngayon ng tanghalian at dahil medyo mainit ang panahon at walang lakad ang mga bata kaya siguro napagdesisyonan nila na maligo. Timing at nakabili ako ng bagong bikini noong last na punta ko sa mall. At least magagamit ko mamaya. Yes. Then let's play later, yaya. Pwede rin, sabi ko at mas lalo silang masaya dahil sa sinabi ko. Minsan kasi kapag naliligo ang mga bata ay wala naman ako sa mood maligo kaya ngayon na full battery ako then why not to join them. Pagkatapos naming kumain ng tanghalian at tumulong din muna ako sa kusina sa pagliligpit ng mga pinagkainan namin kahit pinagbawalan ako ni Manang Marivic ay wala siyang magawa kung gusto ko. Alam niya kasi kung sino ako at family background ko kaya naiilang siyang umutos-utos sa akin kahit sinabi ko sa kanya na much better she treats me like how she treat others. Pero may isa lang talaga nakatulong na talaga naman ang init ng dugo sa akin, hindi ko nalang pinapansin minsan ang mga parinig niya dahil wala namang tama sa sinasabi niya. Kahit minsan hindi sinasadya na maririnig ko na lang nasasabihin niya sa ibang katulong na mukhang pera ako at nagpapakyut sa amo namin na si Boss Kale, umusok ang dugo ko pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil na rin sa palaging paalala ng mga magulang ko at ni nanay na hanggat maaari ay umiwas na lang sa gulo dahil kung hindi, kukunin nila ako at makakatikim pa sila sa galit ng mga kuya ko. Ayoko namang ganyan, gusto ko pa rin na makabilang sila sa journal ko bilang isang bida hind. Kontrabida. 3:00 na ng hapon ay agad akong pumasok sa kwarto ko para magbihis, ganoon din ang mga bata. Agad kong kinuha sa cabinet ang red bikini na binili ko, pumunta ako ng banyo at sinuot ito. Simple lang hindi naman masyadong kita ang dibdib ko at sa ibaba. Malambot din ang tela sa katawan kaya gustong gusto ko. Umikot muna ako sa salamin na meron ako sa kwarto. Masaya ako na nakikita ko ang sarili ko na nakabikini muli. Matagal na rin na hindi na ako nakapunta sa beach, maganda ito panrampa sa dalampasigan sana. Kaya ngayon ko gagamitin sa swimming pool lang muna. Pag uwi ko namang siguro sa probinsya ay doon na lang ako pupunta sa dalampasigan. Bago ako lumabas ay sinuot ko muna ang white polo ko na hanggang taas ng tuhod ang haba. Wait,
kanino ba tong mabilis na long sleeve polo na ito, isa kaya sa kuya ko. Di bale na lang, since narito na ay gagamitin ko na lang. Kinuha ko rin ang sunblock, towel at damit na pamalit para mamaya at iba pang pwedeng dalhin, magpa-party daw kami sa swimming pool, tapos ang ending ako lang ang matanda sa amin. May gulay, di bale na lang ang mahalaga pareho kaming mag-enjoy ng mga bata. Dali-dali akong bumaba ng hagdan para makapunta na ako sa likod bahay kung saan ang pool area at gazebo. Pagkarating ko ay naroon na sina Amalthea and Lysithea sa pool at naliligo. Yaya Lingling, come and join us. You're 15 minutes late po, akala namin natulog ka muna kaya hindi na lang kami kumatok but we're happy that you here now. Tawag ni Amalthea sa akin. Sige baby, sorry late akong bumaba, pinagmasdan ko pa kasi sarili ko sa salamin, idagdag ko pa sana sa sasabihin pero tinikom ko na lang ang bibig ko. Naglagay muna ako ng sunblock sa katawan bago lamusong sa tubig. Nilagay ko ang ibang gamit sa sun lounger at dahil handa na ako ay lamusong na ako sa tubig. Hoa napahiyaw ako dahil medyo malamig ang tubig, hindi naman sobrang malalim ang tubig, dito kasi ako sa pool ng mga bata kesa sa pang-adult na pool, hinati kasi sa dalawa ang pool nila para lang sa mga bata at para naman sa gusto sa malalim na tubig. At dahil kailangan ko pa ring bantayan ang mga bata at may trauma ako sa tubig dahil sa nangyari sa akin na kamuntikan ng malunod ay nag-iingat lang ako. Di ba ang sarap maligo ngayon yaya? Natatawang sabi ni Lysithea pagkarating nila sa harapan ko. Oo, sobrang sarap ng tubig mga bata. Swim pa tayo. Ani ko at mas lalo pa silang natuwa dahil sa ginawa ko. Sabay kaming lumangoy corner to corner back and forth, habang may background music kaming pinapatugtog. Hinahatiran lang kami ng pagkain ni Manang at mamaya na namin kainin. Sobrang saya ko na makita ang mga bata na masaya, puno ng halakhak at sigawan dahil sa nilalaro namin sa tubig lalo ang habulan. At ang taya siya naman ang maghahabol. At nang makaramdam ang mga bata ng pagod at gutom ay itinigil na muna namin ang paglalangoy, pinona ko sila na umakyat at sumunod ako. Swimming pa tayo ulit later yaya ha. Sure baby, pero natigil ang iba kong sasabihin sa mga bata na makita si boss at ibang kalalakihan na kaka-rating lang sa bahay at nasa garden ngayon. Agad namang tumalikod ang mga kalalakihan puwera na lang si boss na gulat na makita ako. Papagalitan niya ba ako dahil naligo ako kasama ang mga bata? O no nakikita ko kung paano nagkasalubong ang mga kilay niya at pag-igting ng kanyang panga, lagot na talaga ako nito, parang ang laki ng kasalanan na nagawa ko ngayong araw, at nang makita niya ang ayos ko na nakabikini lang ay parang gusto ko na lang tumakbo sa swimming pool at lumubog para magtago. Mali na naman ang ginagawa ko. Naku po na lang. Patawad Mr. Callisto. Daddy. Hi Tito. Kumaway ang mga bata sa kanyang ama at doon palang natauhan si boss at binaling ang tingin sa mga bata. Mauna na kayo sa office. Kakausapin ko lang ang mga bata. Hi babies, your titos are here, may meeting lang kami sa office, babalikan ko kayo mamaya. Aniya, kaya pala sila narito dahil may meeting pa, pero galing na sila sa office. Hindi pa ba sila natapos doon at dito ipinagpatuloy ang trabaho nila, anong oras na? O baka ibang tropa itong narito dahil sa nakikita ko ay hindi naman sila mukhang mga businessman dahil sa t-shirt lang halos ang mga suot nila or dahil weekend kaya ganyan ang mga suot nila. Wait, anong pakiko sa kung ano ang gusto ng amo ko at sino ba sila? Hayes, itinuro ng katulong kung saan sila pupunta kaya umalis na ang mga kasama ni boss sa garden puwera lang si boss na ang atensyon ay nasa kanyang mga anak. Naligo po kami kasama si Yaya Daddy, at nag-play din kami sa pool, ang baking galing niya na pong mag-swim. Kwento ni Amalthea sa kanyang ama. Napaatras ako na muling magangat ng tingin si Mr. Callisto at magkasalubong ang mga kilay na nakatitig sa akin. Ano na naman problema nito? Ang pagligaw ko ba sa pool na hindi nagpapalam sa kanya? Oh my! Ngumiti ako kahit ganyan siya makatingin sa akin. Naligo rin ako boss, nakakamiss kasi ang tubig, marunong na po akong lumangoy, kaya ako nakiligo lang po sa pool, wala po akong germs kaya huwag po kayong mag-alala. Paliwanag ko pero mas lalong nagalit pa yata sa sinabi ko. Isip-isip pa ng idadahilan mo Lingling. Lilinisin ko na lang po mamaya ang tubig, panigurado ko para hindi na siya magagalit sa akin. Bakit ganyan ang suot mo? Natigilan ako sa sinabi niya.
Unti-unti siyang lumapit sa akin kaya napaatras ako. Ang mga bata ay nagpaalam na muna na papasok sa loob ng bahay. Nasa lounger pa ako at ang punta niya ay kung saan ako habang nakalagay sa bulsa niya na magkabilaan ang dalawang kamay niya. Wala ka na bang ibang damit at ganyan ang suot mo? Kung magkasalubong ang mga kilay niya ay mas lalong magkasalubong ang akin. Naguguluhan ako sa kanya. Dumungaw ako sa suot ko at okay naman, red bike na tamang kita lang ng balat. Hindi naman siya malaswang tingnan. Hindi naman sobrang labas ang didi ko. May mali ba sa mata niya? Ayos naman po ang damit ko boss, nauutol ko na sable. Wala ka bang rash guard? Ano raw? Rash guard? Wala po ayos naman po ako rito. I'm comfortable while wearing this, boss. Then sana kinuha mo na lang ang rash guard sa closet ko at Leon ang suotin mo iyon pansamantala muna ang susuotin mo, parehong kaming natigilan sa isa't isa. Ano ba ang pinagsasabi ng boss ko na ito? Pagod ba ito at kung ano-ano na lang ang lumalabas sa kanyang bibig na kahit suot ko na ito ay big deal sa kanya? No need na boss, okay naman po ito, kailangan na ito ang suot ko dahil naliligo ako sa pool nyo. Alangan naman na pangalis ang susuotin ko. Or gusto mo gown? O best tied, naloka na. Those assholes keep staring at you. Ha? Sinong asshole? Layong mga kasama mo na lalaki. Boss naman, pagkakita nila sa amin ng mga bata ay nakita ko, tumalikod sila. So they are not asshole? Ikaw pa nga itong asshole dahil panay tingin mo sa basang katawan ko kanina. Gusto ko pa sanang isingit pero tumahimik na lang ako at baka bigla na lang siyang sisibog sa sobrang galit sa akin dahil sa pinatulan ko ang mga sinasabi niya. Kaka-enjoy ko lang kanina sa pool baka iiyak na naman ako pauwi kay nanay dahil wala na akong trabaho at ang dahilan ay ang pagligo ko. Naglakad pa siya palapit sa akin kaya panay atres ko naman habang Marlin ang hawak ko sa aking towel na binalot sa katawan. Concern lang ako, that's why. Concern ka riyan, Jowo ba kita? Suck. Why? Hindi ka ba proud sa katawan ko? Maganda kaya, tiningnan ko sa salamin, ang ganda-ganda ko kaya, boss. Bagay na bagay ito sa akin. Kahit si Manang at ang mga bata iyan ang sabi na ang ganda ko. Napalunok siya sa sinabi ko. At dahil sa reaksyon niya ay tinanggal ko ang nakatabo na towel sa katawan ko at umikot sa mismong harapan niya para makita niya na ang ganda ng bikini na suot ko. Pero mas lalo yatang nagalit at yumigting pa lalo ang kanyang panga. Pinulot niya ang towel at lumapit siya sa akin para ibalot ang towel pero nagpupumiglas lang ako, ang sarap asarin ng amo ko na ito. Don't move at ibalot mo ang towel sa katawan mo or else. Paano kung ayaw ko? Maliligo pa ako mamaya, napahilamos siya sa kanyang mukha at nagtitimpi ng galit, para kasi akong bata na ang kulit pagsabihan. Mamaya pa naman, then use this towel to cover your daddy, yaya. Pareho kaming napalingon ni boss dahil sa pagtawag ng mga bata. Agad kong kinuha ang towel na nasa kamay ni boss at pinulupot sa katawan ko. May meeting pa lang itong amo ko na ito at hanggang ngayon narito pa sa garden at pinapakialaman ang suot ko. Gusto niya ba ang bikini ko? Bibilhan ko na lang siya sa mall. We have halo-halo po, gumawa po si Nana Marivic. Balita ni Amalthea sa amin at pumunta sa lamesa sa gazebo para doon kumain ang dalawa. Later baby and you. Pakibantayan ang mga anak ko. Aniya at hindi pa rin hamupa ang inis niya sa akin. Bahala ka riyan Mr. Callisto, okay na ako sa swimsuit ko kaya. Tumango ako sa kanya. Yes boss and may I remind you na may meeting po kayo sa office nyo, hinihintay ka na po ng mga kasamahan mo. I'm the boss kaya makapaghintay sila, bagkus sagot niya, sa bagay tama nga naman siya, suck. Tumalikod na ito sa akin pero ang akala ko na tuloy-tuloy na ang lakad niya paalis pero humarap na naman ito sa akin. Go to my room and in my closet, you can see my rash guard hanging at the right side, choose whatever color you want and use it. 143, ang code ng kwarto ko, ano raw sabi niya. Tumango na lang ako sa sinabi niya para umalis na siya sa harapan ko. At nang makapasok na siya sa loob ng bahay para puntahan ang mga clients niya na kanina pa sa kanya naghihintay ay hindi ko sinunod ang sinabi niya na pumunta sa kwarto niya na mag-isa. Baka may mawala pa at mapahahamak pa ako dahil lang sa kagustuhan niya na magsuot ako ng rash guard. Ano ko siya boyfriend? Boyfriend? Panipik?
Ano ba ang gusto nyo sa darating na birthday? Tanong ko sa mga bata habang nasa pool pa rin kami hanggang ngayon at nagtampisaw. There's something that I want to do, Yaya. And what is it, Amalthea? I want to go for a ride, like a Ferris wheel and anything more about amusement. Really, I want to try it too, I've never tried doing that. You're not afraid of heights? Tanong ko at baka mamaya nagkaproblema ako. Hindi naman ako masyadong takot pero gusto ko lang makasiguro sa kanila. I'm scared but I want to try and that's one of my birthday lists, Yaya. Tumango ako sa sinabi niya. Lumangoy ako para makapunta sa dulo at bumalik ulit kung saan ang mga bata. Okay, isa iyan sa gagawin natin, sambit ko at nakita ko ang kislap sa mata ni Amalthea. And how about you, Lysithea? Nag-iisip pa ito bago sumagot. Gusto ko rin mag-try niyan, Yaya, pero there's one thing na gusto ko sa aking birthday. Tumango ako. Okay, then what is it? Let's go to the museum. I want to see what's inside there, Yaya. Nakikita ko lang sa libro pero hindi pa kami nakapunta dyan, and also sa zoo po. Alright, lahat iyan tutuperin natin, magpaalam lang tayo sa daddy nyo. Sabi ko para naman may idea si bossing na iyan ang gusto ng mga anak niya sa birthday nila. Oh, I guess magagalit si daddy kapag sinabi sa kanya na gusto kong subukan ng rides, Yaya. Napalingon naman ako sa sinabi ni Amalthea. Bakit naman magagalit? Hahanap naman tayo na rides na hindi masyadong nakakatakot. Ayaw lang ni daddy ng ganyan pero hopefully since birthday ko ay baka payagan ako ni daddy, nariyan ka naman, and then, ako ang bahala. Panigurado ko sa kanila at mas lalong kumislap ang mga mata nila dahil sa sinabi ko. How about you, Yaya, kailan ang birthday mo? My birthday. Well, same month ng birthday nyo and mine will be next week after your birthday, really. Wow, double celebration. And what is your wish for your birthday, Yaya? Ang makauwi sa probinsya namin. Namimiss ko rin ang mga magulang ko. Gusto ko sanang banggitin pero hindi na lang. Hindi pa ngayon ang tamang panahon na malaman nila ang totoong ako. Isa pa, 1 year lang naman ang nakalagay sa kontrata, mas mabuti na itong walang nakakaalam sa pagkatao ko para madali lang akong makaalis sa kanila. Sinubukan ko lang naman ang magtrabaho and sa case ko ay wala akong hustle. I'm having fun chatting with these two kids. Birthday wish. Well, more food? Food and food sa table? Pareho silang natawa sa sinabi ko, bakit ba? Ang sarap kaya kumain ng gusto mo. Then let's buy a lot of food and then swim ulit tayo, Yaya, like we did right now. Or may gusto ka ba na place na puntahan aside sa celebration on your birthday? Ayos na ako kung ano lang meron, ayos na rin ako rito lang sa bahay parang ganito lang na birthday celebration. Naliligo tayo sa pool then maraming food sa lamesa. Sabi ko pero iba ang gusto ng puso ko. Magiging iba na ang lahat dahil nga nagtatrabaho na ako sa kanila, unless kung gustuhin ko talaga na umuwi sa bahay namin sa probinsya ay alam ko naman na papayagan ako ni boss na umalis dahil birthday ko pero for sure naman na hindi lang isang araw na papayagan akong mananatili sa bahay kundi baka mga ilang araw pa at hindi ko sasabihin kay bossing na sa probinsya ang uwi ko. Ay rason kasi ni grandma na sayang ang pamasahe kung uuwi agad ako pabalik ng Manila. Lagi niyang pinapaalala sa akin na hindi pinupulot ang pera. Hayes, may pera naman ako sa bangko kaso pinatigil na muna ng mga magulang ko kung gusto ko ang buhay na simple. At ang malayo sa pagiging prinsesa ay marami rin akong natutunan na hindi lahat ay maswerte sa kung anong meron ako dahil bata pa ako, hindi na ako nagpapakahirap magtrabaho kundi gumagastos lang ako ng mga luho ng family ko. Ang iba narating nila ang marangya na pamumuhay dahil galing sila sa mahirap at nagsusumikap pero sa case ko naman, I was born in a gold spoon on my table. Halos nasa akin na raw ang lahat at para mas lalong maintindihan ang kaibahan ay ito ako at nabuhay na hindi marangya ang buhay at sinisikap na hindi ko maigalaw ang yaman na meron ako. I mean, why not? Chapter 6. I can't wait for your birthday, Yaya. We have a gift for you, bukod sa food, bungisngis ni Amalthea. Duda ako kung ano ang ibibigay ng mga bata na ito.
I can't wait kung ano ang gift nyo na yan mga babley, sana magustuhan ko. Saad ko pero nagkibit balikat lang ang dalawa at ngumisi. Duda talaga ako sa dalawang ito. Basta for sure magugustuhan mo yaya. Sabi nyo yan ha, aasahan ko iyan. Kapag hindi ko nagustuhan ang ireregalo nyo, ibabalik ko sa inyo, hala yaya. Just kidding, swim pa tayo. Of course daddy. Daddy, napalingon ako sa aking likuran dahil tinawag ng mga bata ang kanilang ama. Ngumiti si boss sa kanyang mga anak, hindi na naka-business suit ang kanyang suot tulad kanina kundi trunk at itim na sando. Napasinghap ako na makita ang ayos ni bossing ngayon kesa na laging naka-t-shirt. Kitang-kita ko ang paggalaw ng kanyang muscle dahil walang sleeve. For sure may abs yan tulad sa mga nakikita ko sa magazine. What the heck Ling Ling, are you a pervert? Umiiling ako dahil kung ano na naman ang sinasabi ng utak ko. Wait don't say maliligaw siya kasama namin kaya siya narito at ganyan ang ayos niya. Malamang Ling Ling ino. Alangan namang dito siya magtatrabaho sa ganyang forma. Baby, tapos na po kayo sa meeting niyo daddy. Yes baby, Amalthea. Umalis na rin sila. Saan po sila dumaan? Hindi po namin narinig o nakita na dumaan sila rito daddy. Nakita mo balay? Umiling si Lysethea sa tanong ng kanyang kapatid. How about you yaya? Hindi rin or baka dahil hindi lang natin napansin na lumabas na pala ng gate dahil di ba ang ingay natin habang naliligo? Giit ko na lang nasabi para hindi na sila magtanong. Baka tama rin ako dahil maingay nga kami kanina ng mga bata at hindi namin narinig na may bumukas sa gate. Naririnig kasi kapag may pumasok o lumalabas sa gate dahil automatic ang pagkakagawa. Huwag niyo nang alalahanin kung saan sila dumaan, ang mahalaga, nakaalis na sila. Si boss, sa bagay tama siya. Baka sa sobrang busy namin sa pool ay hindi talaga namin narinig. Nagkibit balikat na lang ang mga bata at bumaling sa kanilang daddy. Swim ka na po daddy, maganda po ang water hindi malamig. Malapit na rin po kami matapos. Sige ka, alright. Tuldok-tuldok. I'm gonna join you guys, at dahil sa sinabi ng kanilang ama ay tuwang-tuwa sila na nag-dive sa pool ang kanilang daddy. Nasa gilid lang ako ng pool malapit sa hagdan. Ang mga bata ay pinuntahan nila ang daddy nila pero nagpahabol si bossing kaya tawang-tawa naman ang mga bata na lumalangoy para mahabol nila ang daddy nila. Huli ka daddy swim Lysethea. Sigaw ni Amalthea sa kanyang kapatid dahil siya naman ang hahabulin ni boss. Hinawakan muna ni Amalthea ang kanyang ama sa balikat para hindi makalangoy papunta kay Lysethea. Swim yaya. Nagulat din ako dahil sa pagsigaw sa akin ni Amal. At nang makita na nasa direction ko papunta si Mr. Callisto ay lumangoy ako palayo. Mabuti na lang at kahit papano ay marunong na akong lumangoy ngayon. Nagpaturo kasi ako sa mga bata na kahit basic para hindi na maulit ang nangyari sa akin noong unang punta ko pa lang sa kanila na bigla na lang akong nalunod, sa bagay kung hindi ba naman pumunta sa likuran ko si boss ay hindi ako magugulat. Napagkaalaman ko pa siyang multo. Kakainis. Napatili ako na may humawak sa paa ko paakyat sa bewang, pumipiglas ako pero bumangga ako sa dibdib ni Mr. Kale. Boss, kinakabahan kong sabi. Pinalo ko siya sa kanyang dibdib pero tinuwanan lang ako. Akala ko kasi hallucination ko lang. I'm sorry ang bagal mong lumangoy. Nakakatawa, sanggal ko. You're still wearing that? Hindi ka umakyat sa kwarto para kunin ang sinabi ko na susuotin mo, bagkus sabi niya, napatingin ako sa suot ko, ito pa rin ang napapansin niya. Tumangala ako sa kanya dahil nasa dibdib niya lang ako. Sa gusto ko nga ito pagtataray ko. Ang tigas-tigas talaga ng puso mo Miss Montaño, bulong nito sa akin bago umalis sa harapan ko dahil ako na raw ang taya ayon sa mga bata. Dam na isahan ako, humanda kayo sa akin. Saan ka na ba? Tanong ko kay Carpo. Tumawag kasi siya sa akin noong kailan pa dahil gustong makipagkita sa akin. Sa sobrang kulit ng kaibigan kaya narito ako sa kilalang mall sa Pasig. Saan ka ba? Doon tayo magkita sa May Fountain. Alam mo iyan di ba? Aniya sa kabilang linya. Sige bilisan mo ha, kung mainip ako at baka 5 minutes nakaalis na ako para umuwi ng bahay. Doon ako uuwi sa condo unit namin ni nanay at buong maghapon matutulog bago umuwi ng mansion. Kung hindi ko lang kaibigan ng lalaking iyon ay hindi ako mag-aksaya na puntahan siya. Ay grabe, ganyan ka na ngayon sa akin. Wala ka na talagang gana na makipag-bonding sa akin ano.
Isusumbong kita sa lola mo, aba tinatakot pa ako ng baliw na ito. Hoy di porket close kayo ni Granny ay palagi kang nakikichismi sa kanya lalo sa kaganapan ko rito, make sure mo lang na tama. Pasalamat ka hindi kita type at baka ngayon palang busted ka na, what the heck, you know what Chalden hindi na rin kita type, may bago akong type, alam mo kung sino. Aba, pakiko sa bagong type niya. Sino? Ito naman akong tanga nagtanong pa talaga. Type ko ang kausap ko ngayon, agad naman akong tumango sa sinabi niya. Okay siya pala, hoy. JJ, ako lang naman ang kausap mo at ako rin ang tinutukoy mo na ayaw mo baliw ito. Kita mo, kumahalaklak siya sa sarili niyang biro, baliw talaga. Akala ko kung sino then I realized it was me lang din pala. Kung hindi lang ito paulit-ulit na tumatawag ay talagang hindi ako mag-effort na puntahan siya pero nung sinabi niya na ililibre niya ako ay aba, wala pang segundo ay agad akong tumango kahit hindi naman niya nakikita ang reaksyon ko. Baliw na talaga si Lingling. Libre na yan at saka pa, minsan lang itong manglibre si Carpo kaya ngayon wala siyang takas dahil naka-record ang sinabi niya na siya ang gagasto sa akin mamaya at baka hihingi na rin ako sa kanya ng pera dahil sa pinamasahe ko papunta dito sa mall at saka mamaya pag uwi, unless kung ihahatid niya ako dahil ang balita ko may sasakyan siya na dala. Saan ka na? Ang bagal mo. Kung nasa harapan kita, may black eye ka na sa akin, ang kulit, ang sabi ko naglalakad na ako tapos panay tanong. Malapit na, ito naman o nagmamadali, ang sakit na nga ng paa ko kahit sapatos naman ang suot ko, kaya hintay ka riyan, saan ka babanda? Tanong ko rito at patuloy akong naglakad patungo sa sinasabi niya na doon magkita. Medyo matao na sa mga oras na ito, basta hapon ito ang perfect time para magbonding lalo mamaya sa gustong makita ang sunset. Shopee ka, saan ka? Sobrang malapit na ako, ulit ko sa kabilang linya na halos lakad-takbo ang ginagawa ko para lang hindi siya maghintay sa akin ng matagal. Nasa sasakyan, umiikot palang naghahanap ng mapaparkingan, napatigil ako saglit sa paglalakad na ma-realize ang sinabi niya. The heck are you playing with me Carpo? Kahit hindi ko ito nakikita at sa tingin ko ay nagtatago ito ng tawa sa akin. Nope, I'm sorry na, ito naman, don't worry ililibre kita ng maraming pagkain mamaya. Ito nakaka-park ko lang at inayos ko lang ang sarili ko. Saad niya, sana sinabi mo na lang kung saan ka nagpa-park ng sasakyan para naman hindi na ako naglalakad kung saang banda iyang fountain na iyan para doon tayo magkita at hindi sana ganito masakit ang mga paa ko, niloloko mo lang ako Carpo ka Uuwi na lang ako, sorry na ito naman parang wala tayong pinagsamahan. Di bale may higit pa akong surprise sa iyo. Kaya sana hindi ka magagalit peace na tayo, promise you will like it may pasalubong ako na ikakatuwa mo at magpasalamat ka sa akin at sa tuwa mo ay mahalikan mo ako, fuck, sorry. Kunot-nuo ko naman dahil sa sinabi niya. Pinagsasabi ng isang Carpo na ito. Hinayaan ko na lang, total narinig ko naman sa kabilang linya ang pagpatay niya sa makina kaya naniniwala na ako sa kanya na narito na nga siya sa mall, dapat pala nagpusando na lang ako sa kanya kanina. Pagkarating sa sinabi niya na doon ako maghihintay sa kanya ay umupo na muna ako sa sementong upuan na naroon, nilagay ko sa gitnang harapan ko ang sling bag ko para panigurado na hindi ako madudukutan, kahit papano nakarelax ang mga paa ko kahit hindi naman sobrang malayo ang nilalakaran ko, reklamador lang talaga ako basta kay Carpo lang ako ganito. Para ko na kasi siyang kuya sana tama ang desisyon ko. Marami akong nakikita na mga pamilya, kaibigan o solo na narito rin sa malaking mall at may kanya-kanyang business din pero halos ay nasa mga restaurant o fast food nagpapalipas ng oras. Dahil I meet ko ang kaibigan ko at day off ko ngayon kaya hindi ko kasama ang mga bata. Gusto rin nila na sumama sa akin pero may lakad daw sila kasama ang kanilang ama. Papunta raw sila sa birthday party ng mommy ni Boss Kale pero sa pagkakaalam ko ay mamayang gabi pa. Ramdam ko naman na gustong sumama ng mga bata sa akin kanina pero dahil may agenda at kaibigan na lalaki ang kasama ko ay baka mabagot lang ang mga bata. Di bale, kung wala silang lakad sa darating na linggo ay baka isasama ko sila sa next day off ko. Habang pinagmamasdan ko ang mga sasakyan na dumadaan dahil hinihintay si Carpo ay bigla na lang nagdilim ang paningin ko. What the heck? Carpo, panigurado ko at pilit tinatanggal ang kamay niya sa mukha ko. Say you miss me muna. No way, miss mo, yang mukha mo yes way.
Sige na, hindi ko tatatanggalin ang kamay ko. Hindi ako nakinig at nang hilin ko ang palad niya pababa na ginamit pantabon sa mukha ko ay nagulat ako sa kung sino ang nakita ko sa mismong harapan ko. Nadala ko ang palad ko sa bibig ko at lumaki pa lalo ang mga mata ko. Hindi pa rin makapaniwala. For real. Nandito sila. Yep, si Carpo. OMG, may kuya. Panipi. Kuya. Oh my God. Kuya, parang bata kong tawag sa kanila. Agad akong tumayo sa kinaupuan ko na bench at agad pumunta kung saan sila nakatayo na tatlo na parang model at iniwan si Carpo. Agad naman nilang ibinuka ang kanilang mga braso para sa isang yakap. I bit my lips para hindi umiyak sa harapan nila but then I failed. Sa sobrang namimiss ko sila ay napaiyak na lang ako na makita sila. Bago kasi ako umalis sa probinsya ay wala ang mga kuya ko kasi ang panganay nagtatrabaho sa Europe dahil may business siya roon na dating business ng lolo namin sa ama ni daddy, and then my two brothers went there para mag-aral at tumulong na rin kay kuya sa negosyo o sinasabi nila na kasosyo sa trabaho. At ang balita ko ay mga single pa ang mga kuya ko na ito. Wala pa raw silang natitipuhan na mga babae kahit marami namang magaganda sa Europe. Fling lang daw pero walang attachment na nagaganap o feeling na involved at focus lang sila sa trabaho muna kaysa maghanap ng girlfriend. Baby sis, how are you? Tanong ni Kuya Daston, ang panganay mismo sa aming magkakapatid. Siya kasi ang last ko na niyakap, until now hindi ko pa rin nagustuhan ang ginawa mo na maging yaya. What comes in your mind na patulan ang ganyan? Napanguso ako dahil sa sinabi ni Kuya. Bumitaw ako sa pagkayakap sa kanya at pinalo ang braso niya. I miss you kuya. Hindi yan ang tanong ko, ito naman kasi nga gusto ko lang po na subukan, like gusto ko pong maging normal na tao. Nakabusangot ako na pinakialaman ni Kuya Dan Zekiel ang buhok ko. Ano ba kuya, what? Nakakatawa kasi ang sagot mo. Gusto mong maging normal na tao, then ano pala ang tawag mo sa amin? Hindi kami normal ganoon dahil nandito pa rin kami sa ganitong sitwasyon. Buhay mayaman maya, hindi kami normal. Narinig mo yun guys, hindi tayo normal. Halakak niya at sisipakan ko na sana nabigla naman agad itong lumayo sa amin. Ay basta, next question please, at hindi tungkol sa ginawa kong pagtatrabaho bilang yaya ang topic natin, at isa pa sinasabi ko naman sa inyo na hindi naman mabigat ang trabaho ko dahil may kanya-kanya naman kaming ginagawa, tulad ng pagluluto at paghuhugas kahit paglalaba. Inuuwi ko naman sa condo unit ang mga ipapalaba ko kay yaya nanay, pero natuto naman ako maglaba ngayon, medyo marunong na rin po. Promise, nagbabantay lang talaga ako ng mga bata na malalaki like 5 hanggang 6 years old sa kanilang school, at minsan nasa bahay lang kung gusto ng ama na sila lang ang magbonding o pumunta sa mga kamag-anak nila at hindi ako kasama, kaya malaya akong makapagpahinga sa kwarto ko. Kaya sobrang saya po ng trabaho ko at may pera agad ako dahil sa sahod ko. Imagine, mahabang paliwanag ko sa kanila at para maniwala. Look, walang mga galos iyang mga kamay ko, ibig sabihin hindi nga mabigat ang trabaho ko. Dagdag ko pa, kahit na, marami kang opportunity dahil nakapagtapos ka ng pag-aaral pero iyan talaga ang kinuha mo, grabe ka talaga minsan mag-isip. Si Kuya Dian Hayes, nagpakita lang sila sa akin para sit-in ako sa pagiging yaya ko. Nakakainis lang ha. Kaka-proud di ba mga guys, ouch. Siniko ko si Carpo dahil sa pag-akbay niya bigla sa akin at dahilan kaya ako narito sa mainit na tanong ng mga kuya ko. Sana kasi sinabi mo muna na narito sila para naman sana pinaghandaan ko ang mga sasabihin ko sa kanila. Nakakainis ka. Nasa hot seat ako Carpo, nakakakinis ka talaga kahit kailan. Imbes na mag-sorry, tinawanan na naman ako, baliw talaga. Tumawa rin ang tatlo na kuya ko na dapat sa akin kumampi. 1/3, so, where are we going now? Narito naman tayo na magkakapatid at feeling kapatid na si Carpo, kaya lubus-lubusin na lang natin o di kaya inggitan natin sina mommy and granny na nagkita-kita tayo dito sa Manila. Suggestions ni Daston. Right, let's go. Tama iyang sinabi mo. Uuwi naman tayo sa probinsya mamaya, di ba? Wala na akong magawa na pinagitnaan na ako ng mga lalaki habang naglalakad. Nasa kabilang side ko si Daston at Carpo, samantalang sa kabila naman ay si Dan Zekiel at Delon. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga tao, nakita ko ang mangha sa kanilang mga mukha, pero parang wala naman sa mga kapatid ko ang mga tilian, lalo ang ibang mga kababaihan at pigil ng tili ang iba.
At dahil matangkad ang mga kuya ko kaya tumangala ako sa kanila dahil may gustong tanungin. Hindi naman kayo artista kuya, bakit ganyan ang mga reaction nila sa inyo? Natawa sila sa tanong ko kaya masama ang tingin ko sa kanila kaya agad ding nawala ang pagtawa nila dahil sa ekspresyon ng mukha ko na galit na. Nagtatanong lang kasi ako, tapos tumatawa sila, bad boys. Kahit hindi kami artista pero kung iba ang kamandag ng pamilya natin my dear bunso, mapapatingin at mapapatili talaga sila sa amin. Pagmamayabang ni Dan Zekiel kaya mas lalo akong umismid sa sinabi niya. The confidence ha. Pagpasok namin sa loob ng mall ay naghanap agad kami na pwedeng pagkainan at nang makahanap na ay umupo lang muna ako sa silya, ganoon din sila at sila na ang pina-order ko para sa akin na kakainin. Alam naman nila kung ano ang favorite ko kapag sa ganitong restaurant pumupunta. Habang naghihintay ng order ay sumilip muna ako sa aking cellphone at napasinghap ako na makita na ang dami ko ng chat sa mga bata. At nang basahin ko ang mga messages nila ay panay I miss you yaya lang ang nakalagay. Ito talagang mga bata na ito, kala siguro na hindi na ako uuwi. Nakakamiss din pala sila, kaso walang chat ni Mr. Callisto. Baka busy ang tao at teka, bakit ko naman hinihintay ang chat o text niya? Lumaayos ba ang naging trabaho mo bunso at baka mamaya niyan, minamaliit ka ng mga amo mo at hindi mo man lang sinasabi sa amin ang totoo. Si Kuya Dian. Umiling ako habang napapangiti. Baby na baby talaga nila ako. Maayos po ang trabaho ko kuya at sa katunayan napamahal na sa akin ang mga bata lang. Biglang singit ni Kuya Dan Zekiel at tumawa. Napakurap ako sa sinabi niya. Oo kaya, ang mga bata ang tinutukoy ko, sino pa ba ang mamahalin ko bukod sa mga bata? Ang daddy ng mga bata. What? Wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa boss mo, Chandelin? Oo nga, hindi ka ba napamahal sa boss mo bukod sa napamahal ka sa mga bata? Si Kuya Delon. What the heck, kuya? Panipi. What? Ano ba yang mga pinagsasabi niyo kuya, bakit ko naman magugustuhan ang amo ko? Amo ko lain ha, take note amo tapos may anak siya, ano ba kayo? Baka mamaya niyan mumultuhin ako ng asawa nila dahil pinatulan ko ang asawa niya. Giit ko. And so what? Sabi mo matagal nang patay ang asawa ng amo mo, so pwede kayong. And what do you mean by that? Na baka nagustuhan ko na rin siya. Impossible yan kuya dahil malabo, sobrang malabo laging masungit ang amo ko sa akin at sobrang strict sa kanyang mga anak kaya ayoko sa ugali niya. And so what if magustuhan mo siya? Hindi. Malabo nga kuya, what if siya ang may gusto sa iyo? Stop. Napalingon kami sa kuya namin na si Dian. Bakit naman ganyan ang mga tanungan niyo sa bunso natin, imbes magtagal siya na makikipag-usap sa atin ay uuwi pa ito agad. Tama, buti pa si Kuya Dian. Kung sakaling lang naman iyon bro, si Kuya Daston talaga chismoso din, namimilit pa. Don't worry mga guys, ang alam ng amo niya na magkasintahan kaming dalawa. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Carpo, panira talaga itong gunggong na ito. Tumawa si Kuya Dan Zekiel. Sinabi mo iyon. Bravo bro pero wait until now, hindi ka pa rin nagugustuhan ng kapatid namin. Boto pa naman sana kami sa iyo para sa nag-iisa naming babae. Yay kuya kaibigan lang ang turing ko sa kanya, kakainin mo lang ang sinasabi mo. Iyon na nga guys, ewan ko ba at ayaw niya sa akin, fuck, mura ni Carpo, paano ba naman kasi, binutukan ko dahil sa inis ko sa pinag-uusapan nila. Ako talaga ang topic kanina pa sila na ganyan. Aalis na lang yata ako, pinapunta nyo lang yata ako just to interrogate me about my works and love life. Grr, nakakainis kayo, kunwari pagtatampo ko. Akmang tatayo na ako sa kinaupuan ko na biglang hinawakan ako sa braso ni Kuya Daston. Sorry na ito naman laging seryoso hindi ka naman ganito noon. Dagdag niya pa, brothers, that's enough. The food is already here. Bumalik ako sa aking upuan dahil nakaserve na ang pagkain, sayang naman kung uuwi ako na may pagkain na nakahain, lalo at mukhang masarap at libre pa. Make sure na maayos na pakikitungo ng mga tao na nasa paligid mo siya, lalo sa mga bata at sa boss mo. What is his name again? Si Boss Kale Arcas Callisto po kuya. Sagot ko sa kanya habang busy kami sa paglalagay ng mga ulam sa kani-kanilang mga plato. Callisto.
I think I already heard that name, right brother? Tanong ni Kuya Dian sa dalawa ko pang kuya. Di bale, I'll do my own research later, just it siya, dahil sa sinabi ni Kuya ay nagsimula na akong kumain. Hindi ko na sinabi sa kanila kung sino ang amo ko, bahala na sila to do their own research. Malamang nasa website ang pangalan ni Mr. Callisto dahil na rin sa uri ng trabaho niya. Ita-type lang ang businessman list ay for sure maisali ang pangalan niya. Here, your favorite na kainin, damo ka riyan Carpo, baliw ito. Lettuce iyan no, kinakain iyan ng mga tao, tinawanan na naman ako ng loko-loko na ito. I know, kumakain din ako niyan o si Ania sabay lagay sa bibig niya ng salad na in-order nila para sa akin. Umismid ako at binigay sa kanya ang kamatis, ayaw ko ng kamatis kaya binibigay ko sa kanila at tinanggap naman. Kainin mo iyan lahat na iyan, okay friend. Alam mo bang ayaw ko rin sa kamatis? Pero dahil nilagay mo sa plato ko, I don't have a choice but to eat it. Oh, sweet bagay na bagay nga kayo. Sabay na wika ng mga kapatid ko kaya napapailing na lang ng ulo si Carpo. Hindi naman siguro siya mahirap mahalin. Kaso nga lang, hanggang pagkakaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Kung makatagpo man siya ng kanyang mamahalin ay masaya ako para sa kanya. Bukas na kayo uuwi ng probinsya kuya. Tanong ko rito at sabay nilang binaling ang atensyon sa akin dahil lang sa pagtawag ko na kuya. Parehong kuya kasi ang tawag ko sa kanilang tatlo. Yup, why, sasama ka. Agad naman akong umiling sa tanong ni Daston at sumubo ng pagkain. I'm just asking, just tell them that I miss them so much, and see you soon kamo. Uuwi ako sa Christmas and New Year, sana kayo rin. Tuldok, we will sumagot si Kuya Dian. Mabuti naman, ilang celebration din na hindi kayo umuwi. Dagdag ko pa, of course, uuwi kami and I will introduce to you guys my girlfriend. Tumaas ang kilay namin sa sinabi ni Kuya Danzekiel. Oh, sabay na wika namin sabay tawa. Ano kayang klaseng girlfriend ang tinutukoy nito? Fling siguro matatanggap ko pa pero kung seryoso. Malabo pa sa malabo iyang mangyari. Playboy ang mga ito dahil marami akong naririnig na issue sa kanila lalo nung narito pa sila sa Pilipinas nag-aaral. Habang busy pa kami sa kinakain namin ay napakunot noon naman ako sa aking nakita na may pumasok na mga lalaki sa loob ng restaurant na nasa tatlo at ang isa sa kanila ay familiar sa akin. Hindi ako nagkamali, si Boss Kale ang nakita ko. Umupo sila sa bakanteng table at may lumapit na babae para ibigay ang menu at agad din naman nila itong kinuha at nang may nahanap na sila na orderin ay sinabi na nila sa waitress ang order sa kanila binalik ang menu list. Eat up, may sinisilip ka ba? Tanong ni Kuya Delan sa akin at sinusundan kung saan ako nakatingin. Ha, wala naman. Pakiramdam ko kasi busog na ako. Dahilan ko habang umiling ng ulo ko sa kanya. Then, dahan-dahan mo lang ang pagkain hanggang sa maubos mo. Oh hipon, I already peeled that. Kainin mo masarap. Say aniya at pilit na nilalagay sa aking bibig kaya binuka ko ang bibig ko para makain ang hipon na binalatan niya na. Ngunit nagulat ako na biglang tumayo si Boss Kale sa kinaupuan niya habang nakatingin sa direction ko at nakapamiwang. Nakikita ko ang galit sa kanyang mukha. Wait, saan siya nagalit? Sa akin ba? O namamalik mata lang ako? At bakit siya narito sa restaurant na hindi kasama ang mga bata? Probably kasi kapag linggo nasa bahay lang siya at kung aalis man ay kasama ang mga bata pero ngayon iba ang kasama niya. Marahil mga barkada niya ang mga iyan pero ang nakikita ko na reaksyon kanina ay nakakapagpabagabag sa akin. Binabantayan niya ba ako? O may usapan lang talaga sila ng mga friends niya ngayon? Ito na naman ako sa pag-overthink sa sitwasyon. Ayos ka lang ba Chalden? Tanong si Kuya Dian sa akin. Dinagdagan ko pa ang plato ko ng salad at naging busy habang kumakain. Oo naman ayos lang po ako. Gusto ko pa po ng hipon. Ani ko at sabay naman silang kumuha ng hipon sa bowl at bago binigay sa akin ay binalatan na muna nila na may suot sila ng plastic gloves. Hindi na ako lumingon sa direction ni boss dahil ayokong ma-distract sa kinakain ko. Baka narito siya sa restaurant para kumain din dahil baka nagyaya ang mga barkada niya kaya siya narito. At iniwan na muna ang mga bata, baka mabilis lang sila at maya-maya ay uuwi rin para samahan ni boss ang mga bata sa kanilang kamag-anak.
Next year, gusto mo bang sumama sa amin siya? Binaling ko ang atensyon kay Kuya Dan Ezekiel dahil sa tanong niya. Nagkibit balikat ako. Not sure kuya, anong gagawin ko roon? Tapos na akong mag-aral. Para magtrabaho. Or mamasyal lang. Mamasyal lang. Ang ganda ng buhay mo sis. Pinalo ko si Carpo sa braso niya, pakialamero eh. Ano naman ngayon sa iyo kung mamasyal lang? I have my brothers to support me, right mga kuya? Malambing ko wika sa kanila at nakita ko silang nag-thumbs up. Kayang-kaya, kung pwede lang na hindi ka na magtrabaho, we can provide you, our only princess in the family and of course our parents. Narinig mo iyon Carpo? Pagmamayabang ko sa katabi ko. Mas nakakaloka ang tingin niya sa akin. Sana all buhay prinsesa, pero wala yata iyan sa pamilya niyo ano. Ang sisipag niyo ikaw nga kahit yaya pinatulan mo. Sa gusto ko napalingon ang mga kuya ko sa kabilang table na may nagtatawanan sa kung saan ang area ni na Mr. Callisto at dahil sa curious ako kaya lumingon din ako sa direction nila. Aha, kaya pala nagpapanik ka kasi nariyan. Napalunok ako ng laway dahil sa mahinang bulong ni Carpo sa akin. Siniko ko siya kaya napadaing ang chismoso. Tumahimik ka kung ayaw mong may pasa pag-uwi, banta ko. Lion Tiger, are you guys fighting? Para kayong couples na nagbabangayan dyan na dalawa. Ito pa ang hipon tiyan, take it and eat it. Thank you kuya. Mas lalo pang rinig ang mga usapan ng kabilang table. Pinagmasdan ko kung marami pa bang kumakain pero wala naman masyado. Mga iilan na lang pala ang nasa kani-kanilang table. Lumapit ang tingin ko sa direksyon ng boss ko at nakita ko itong nakatingin sa kung saan kami. Tumatawa siya sa nagsasalita pero sa direksyon ko nakatingin. Hindi ko tuloy alam kung lalapitin ko ba. Kasi di ba, amo ko siya or pwede naman na hindi ko siya lalapitin dahil hindi naman ako tinawag at isa pa day off ko ngayon, tama nga naman. Baka mamaya ano pa ang sabihin nila na wala akong galang na tao dahil bigla-bigla na lang lumalapit para lang batiin sila. Nagkibit balikat na lang ako at binalik ang atensyon sa kinakain, aalis din iyan pagkatapos, inaya lang siguro at aalis din sila dito. Gusto niyo sumakay tayo ng Ferris wheel mamaya? Yes sure, walang paligoy-ligoy na sambit ng dalawa kong kuya. Ikaw Chan. Tumango ako kay Kuya Daston habang unti-unting inuubos ang pagkain, sa aming magkakapatid ako ang mabagal kumain, marahil mga lalaki sila kaya madali nilang maubos ang mga kinakain nila. Restroom muna kami, umalis sa harapan namin sina Kuya Dan Ezekiel, Kuya Daston at Carpo go kuya at baka gusto mo ring magker. Saad ko kay Kuya Dian na hindi tumatayo at baka gusto niya ring pumunta. Na, later na I'll wait for you first na matapos kang kumain ang sweet mo naman, ang swerte naman ng mapapangasawa mo kuya. You think so? Yup dahil maalaga ka, maalalahanin, mapagmahal, responsible higit sa lahat gwapo, aniko pero natawa lang siya sa sinabi ko. Tama naman kuya, bakit? May sinabi ba ako na hindi totoo? Alam ko na ang mga bagay na iyan, ang makakasama ko na lang habang buhay ang hindi ko pa natagpuan. Aniya pero duda ako, ang yabang nga, pero marami kayang magaganda sa Europe, don't say wala kang napupusuan doon lalo sa katrabaho mo sa negosyo. Natawa ulit siya sa sinabi ko na parang malaking joke ang lahat na sinasabi ko. There are many beautiful women but none of them are what I'm looking for to spend my life with, maarte ka yata You think so? No. Agad na sabi ko kaya natawa kaming dalawa. Ang tagal ng tatlo na iyon. Napalingon din ako sa buong restaurant dahil sina Kuya Dan Ezekiel and Kuya Daston ang tinutukoy ni Kuya Dian. Baka nag-number 4 na kuya. Kudlit. Number 4 ha, saan mo natutunan iyan? Sa mga kasama ko sa mansion po. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ang tinatawag ng kalikasan noon, kaya number 4 ang sabi ni Yaya Marivic para hindi pangit pakinggan lalo kung kumakain ang tao kung may nagtatanong kung saan si ganito o ganyan. Natawa ulit si kuya sa sinabi ko at ang sabi niya na ganyan na rin ang sasabihin niya kapag natatae ang mga kuya ko. Ngayon ko lang napansin na palatawa pala tong si Kuya Dian, minsan kasi kapag nakikita ko siya, akala mo laging galit hindi naman pala, madali siyang patawanin kaya maswerte ang babae na magustuhan niya ay magustuhan siya. Restroom ka rin ba? Puntahan na lang natin sila tukoy ni kuya sa mga kapatid namin. Sige, wait, inayos ko ang mga gamit ko bago tumayo. Naisahan yata ako ng mga gaga na iyon.
Ang sabi nila sila ang magbabayad ng pinagkainan natin but look at now, ako pa rin ang nagbabayad, mga gago talaga. He murmured. Singilin mo na lang sila mamaya kuya, pero iyong mga kinain ko, libre na please. Thank you. Ginulo niya ang buhok ko kaya nakasimangot ako. Sinong nagsabi na hahayaan kita na magbayad? I'm referring to the Three Monkeys. Napahalakhak ako sa salitang ginamit niya, kung nasa harapan namin ang tatlo magrereklamo iyon na monkey ang tawag ni kuya sa kanila. Hindi na ako may nag-aaway yata sa loob. Kailangan na may pulis para awatin sila. Narinig namin ni kuya na binanggit ng lalaki na galing yata sa restroom sa kanyang kasama. Patungo rin kasi kami ngayon papuntang public restroom. Hindi na lang kaya tayo tutuloy kuya dahil may nag-aaway daw. Saad ko. Sige tawagin ko muna ang tatlo, naiwan sa ere ang sasabihin ni kuya at napalingon siya sa akin and then I got it when we stared at each other. O may hindi kaya sina Kuya Danzikiel, Kuya Daston and Carpo ang nag-aaway kuya. Natatakot kong sambit kay Kuya Dian. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng restroom, sinabihan ako ni kuya na sa labas na lang maghintay pero hindi ako nakinig. Pagpasok namin sa loob ay naabutan ko si Kuya Danzikiel na hawak si Kuya Daston sa braso dahil si Kuya Daston ay nakahawak sa kwelyo ni Boss Kale at pareho silang may pasa sa mukha. Samantalang si Carpo ay may hawak na cellphone at nag-via video. Habang ang kasama ni Boss Kale kanina ay nakapamiwang lang nakatingin sa tatlo at ang isa ay kakatapos lang yata umihi dahil inangat niya ang zipper ng pantalon nito. Boss Kale. Mahinang bulong ko, nahadyap niya ako kaya nakita ko na mas lalo pa siyang nagalit. What's happening here? Malamig na boses na tanong ni Kuya Dian. Gagaw pa itong lalaking na ito bigla-bigla na lang lalapit sa akin at may tinanong at inambehan ako ng suntok. Pinigilan ko ang kamay ni Kuya. Kuya let go of him please what? Why should I do that Chan? Gago, yan kilala mo ba yan at bakit inaawat mo ako sa kanya? Miss Montaño, stay out of here and go home. Lumipat ang tingin ko kay boss na masama ang tingin sa akin pero nakikita ko pa rin ang pag-aalala na gusto niya akong umalis sa harapan nila. Anong go home? Hoy hindi siya sasama sa iyo. Senggal ni Kuya Danzikiel. Aamba ng suntok si boss na pinigilan ko sa kanyang balikat. At bakit? Para gawin niyo ang binabalak niyo sa kanya. Galit na sambit ni Boss Kale. Ano bang nangyayari? What? Anong binabalak ang sinasabi mo ha? Si Kuya Dian naman ngayon ang nagtanong. Anong binabalak? Confused written in my face. Just go home Lingling, go to my car and go home with me. Maautoridad na sabi ni boss, halos nanginginig na ako sa takot dahil ayaw peren bitawan ni Kuya Daston ang kwelyo ni Boss Kale. Kuya, please, bitawan mo muna siya. Pakiusap ko kay Kuya Daston habang napapagitan ako sa kanila. Kuya, nabaling ang tingin ko kay boss. Kuya ko po sila boss and Kuya Daston amo ko siya kaya please bitawan niyo muna ang isa't isa. Pag susumamo ko baka mamaya magpapatayan ng mga ito. Amo mo, pero ganito umasta. Baka naman sinasaktan ka lang nyo na hindi sinasabi sa amin Chalden. Gusto niya na siya ang masunod lagi. Umiling agad ako kay Kuya Danzikiel. Hindi naman po ako sinasaktan, ano ba kayo? Bitawan niyo muna ang isa't isa, you scared me. Sabi ko at nagsisimula ng umiyak sa harapan nila. The fuck, binitawan ni Kuya Daston ang kwelyo ni boss at dinaluhan ako. I'm sorry baby I'm just. Huwag na po kayong mag-away, iyan lang ang gusto ko. Kung may hindi man kayo nakapagkaintindihan pwede pag-usapan niyo muna. Hindi yung nakikipag-away kayo agad, sabi ko at agad umalis sa harapan nila at tumakbo palayo sa kanila. Tinawag nila ang pangalan ko pero hindi ako nakinig at diretso ang labas ko sa restaurant at tumakbo pero bago pa ako tumakbo sa kabilang kanto ay may humablat na sa braso ko. Are you crazy? Boses ni Mr. Calisto ang narinig ko. Sunod namang dumating ang mga kuya ko. Shan, don't do that again. Narinig kong galit sa mga boses nila. What happened? Halos nanginginig kong tanong sa kanila, tumakbo lang naman ako but because of their voices mas doon ako natakot. Gusto mong tumawid na hindi mo tinitingnan ang dinadaanan mo. Kamuntikan ka masagasaan. Hindi mo ba napansin ang sasakyan? What hindi ko alam. I'm sorry I don't know want to go home na, sabi ko na wala sa sarili. Do you want to come with us?
Sa kondo ka namin uuwi. Si Kuya Daston. Sa bahay siya uuwi. She's our sister. I don't care, sa amin siya uuwi. My kids need her, may pasok sila bukas. Mariin na saad ni boss. After what you did kaya na-trauma ang kapatid namin. Stop. Please stop both of you, akala ko ba may ride pa tayo? And you please stop it boss, you ruined our celebration. Walang kabuhay-buhay kung sabi sa amo ko, wala napuno rin ako sa sitwasyon ngayon na biglang nagkaganito. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha at natauhan siguro sa sinabi ko ganoon din si boss. Gusto kong umuwi, ihatid mo ako Carpo siya lang ang sasama sa kin, biglang sumakit ang ulo ko sa inyo, I text ko na lang kayo kuya and please. Stop following me, sabi ko at agad tumalikod sa kanila at naglakad para maghanap ng taxi. Saka ko na sila kausapin kung maging okay na ako, sumasakit ulo ko talaga sa nangyari. Kumakain lang kami at masayang nagkukwentuhan and then sa kabilang table nagtatawanan tapos ngayon, ganito pa ang nangyari. My boss ruined our celebration. Bad trip talaga. Hindi ko na sila pinansin at naghintay na lang kay Carpo. Sa kanila, siya lang yata ang matinong kausap ko ngayon. Mawawala naman agad ang galit ko, depende mamaya, magiging okay din ako. Sa ngayon ay kailangan ko lang talagang makatakas sa mga kapatid ko at kay Mr. Callisto. Sakay ang sasakyan ni Carpo ay umalis kami sa mall, malalim akong napabuntong hininga. Are you okay? What happened, liar? Bakit bigla na lang silang naging ganon? Nagpaalam lang kayo tapos ganoon na ang nangyari. Tanong ko kay Carpo instead na sagutin siya dahil for sure alam ko na alam niya that I'm not okay. I'm not really sure. Hindi ko alam kung saan sa pinag-uusapan namin ng mga kapatid mo ang naging rason kung bakit ganoon na lang agad ang atake ng boss mo sa kuya mo. Halos magkasabay lang kami na pumunta sa banyo and then it happened. Nabigla nga ako Oh really? Nabigla ka? Hindi halata. Grabe ka. Nabigla pero nagawa mo pang mag-video. Pang-asar ko ulit. Iyon. For reference lang, if ever may malalang nangyari at magreklamo sila sa kapulisan ay alam mo na, we have a strong evidence for him na siya ang unang nag-amba ng santukan. Aniya kaya mas lalong akong nenas. Bakit siya nanuntok? Anong pumasok sa isip niya na nag-uusap lang ang mga kapatid ko ay sinuntok niya na? Tatanungin ko na lang mamaya, dahil kung kausapin ko sila na sila mismong lima kanina ay baka mag-aaway na naman. Narinig kong tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito sa sling bag at nakita ang pangalan ni Kuya Daston. Huminga ako ng malalim bago sagutin ang tawag niya. Hello kuya, I'm really sorry bunso, pupunta ka ba sa unit mo? Pupuntahan ka namin, we can explain what happened. Anito sa kabilang linya, marahil mag-alala sa akin. They know me already? Kapag may bagay na hindi ko na kaya ay tumatalikod ako sa kanila para hindi ako mas lalong menas at baka ano pa ang masabi ko. Kuya, no need na, sinabi naman ni Carpo sa akin at sa tingin ko ay ang amo ko na lang ang tatanungin ko sa bagay na iyan kung bakit kayo nag-aaway, umuwi na lang kayo. Basta ako, kami pala ng kuya mo, wala kaming ginawang masama sa kanya, nag-uusap lang kami na bigla niya akong hinatak sa kwelyo at sinuntok. Lion pala ang amo mo. Napansin ko siya kanina sa kabilang table, at napansin ko na nakatitig ka sa direksyon nila. Sana sinabi mo sa amin na nariyan siya para makaalis sana tayo at lumipat ng ibang restaurant. Gagong yun, ang sakit ng pangako na sinuntok niya. Napahawak ako sa batok ko na bigla yatang sumakit, bakit nga ba ginawa ni boss iyon? Pumunta kayo ng hospital and check your wound kuya, baka ano pa ang mangyari sa iyo kung hindi mo yan gagamutan. Malayo lang ito sa bituka kaya sa unit ko na lang ito gagamutan, nasaan na kayo? Pupuntahan ka namin sa kondo mo, huwag na kuya gusto kong matulog pagdating sa unit. I'm sorry bunso, it was not my intention to hurt you that way, I mean your kuyas are fucking gago kaya pagpasensyahan mo na hindi namin napigilan kanina. Ngayon ay malumanay na ang boses ni Kuya Daston. At sino ba naman ako para magalit sa mga kuya ko? Ganoon ba kayo palagi sa ibang bansa? Madali kayong nagkainitan ng mga ulo kaya nag-aaway na agad. Baka mamaya iyan, sumasali kayo sa mga riot sa ibang bansa kuya. The heck you think we can do that? Bakit hindi ba? Baka nakalimutan nyo na isa ako sa saksi kung bakit may kaaway kayo noon kuya.
Imbes idaan sa magandang usapan anong nangyari. You guys fight each other with those bastard na taga-ibang section. Pinaalala ko lang at baka nakalimutan nila. Noon iyon, nagbagong buhay na kami. Tuldok. Iced head. Hindi naniniwala. Nagbagong buhay pero sa nakikita ko kanina parang gusto nyong makipagbugbugan kuya ha. Kung malaman ni mommy for sure, hindi na kayo pababalaikan sa ibang bansa. Walang malalaman kung walang magsusumbong Hayes ewan ko sa inyo, malalaki na kayo kuya bahala na kayo sa buhay nyo pero huwag namang sana dumating sa punto na nakikipagpatayan na kayo. That's bad. Oo na got your point and thanks for reminding us, don't worry. Last na ang ginawa namin kanina, pakisabi lang sa amo mo na huwag agad susulpot na hindi man lang muna inalam kung tama ba ang narinig niya. Napabuntong hininga na naman ako. I will kuya and on behalf of him, I'm sorry. Hip bakit ikaw ang magsusumi? Ang amo mo dapat ang gagawa niyan sa amin Chalden. Hindi yan tinuro sa pamilya natin na ikaw pa ang hihingi ng sorry na hindi naman ikaw ang may kasalanan, always remember that. Umikot ang mga mata ko dahil sa sinabi ni kuya. Somehow may point siya pero pwede naman siguro since kapatid ko sila at amo ko si boss, I don't know what really happened lalo kung hindi ko pa narinig ang side ni boss. Sa tingin ko naman hindi nakipag-away si Mr. Callisto kung walang sapat na dahilan. Iniiwasan ko nga na magkita ang landas nila tapos ngayon, baka makilala pa ni boss na hindi ako ordinaryong tao, I mean. For sure marami na naman yung katanungan sa akin, hindi lahat na isulat ko sa resume nung nag-apply ako lalo na sa background ng family ko. I hope na hindi siya nag-iisip ng kung ano, like imbestigahan ako dahil patay na talaga ako. Wala na akong ligtas kung malaman niya ang pagkatao ko. Okay na, I tell him and please, ayusin niyo muna ang problema niyo kuya. Okay bunso, we'll do that. I'll hang up the phone now, see you sa next na pagkikita natin before kami babalik sa ibang bansa. Okay matamlay kong sabi, I'm sorry baby. Because of what happened hindi ka tuloy nag-enjoy na balak natin, pwede ka naman bumalik at gawin natin, di ba nag-agree ka na sasakay tayo ng Ferris wheel? Sige na bunso for kuya but if you're tired it's okay, hopefully soon kompleto na tayo. Bigla naman akong naawa sa kuya ko, alam ko naman na pinapalungkot niya lang ang boses niya para pumayag ako. Pero I guess kailangan ko ring magsaya kasama ang mga kuya ko since matagal na naman para magkita kami. Babalik sila ng probinsya without me, it was 2 years na nakauwi ako na kasama sila na 3. Minsan kasi kung hindi uuwi ang dalawa ang isa naman ang mapaiwan dahil busy sa trabaho or may activities sa kanilang school. At ngayon, just because of Mr. Callisto's behavior ay magiging ganito rin ako. Not good Chalden. Okay kuya. Carpo, babalik tayo. Shit, dahan-dahan sa pag-ikot ng kotse mo, mabangga tayo. Sanggal ko sa kanya na ngayon ay binigyan niya lang ako ng matamis na ngiti. Uupakan ko talaga ito. Oops sorry, narinig ko kasi ang conversation nyo kaya na-excite lang ako na bumalik. Why? Para makita mo ang mga kuya ko. May gusto ka ba sa kanila? Irereto kita. Natatawa kong sambit sa kanya. What the shit? What are you talking about? Babalik tayo dahil gusto mong sumakay ng Ferris wheel sa wala kang choice kundi kasama ako. LOL. Anong pinagsasabi mo kung tayong 5 ang sasakay at hindi ako papayag na makasakay ka oy, baka mamaya ihuhulog mo pa lang ako oh. Sino ang hindi tatahol na bigla niyang pinitik ang noo ko? Alam mo advance mo masyadong mag-isip. Kung may gagawin man ako na hindi maganda sa iyo baka ngayon palang iniwan na kita sa gitna ng kalsada. Blah blah drive Carpo. Kita mo layon. Tiger. Walang katapusan naming bardagulan na dalawa. Hindi ko talaga alam paano ko ito naging kaibigan, nasa Syra tuloy araw ko. But then, because of him, kahit papano gamaan ang loob ko dahil sa nangyari kanina. Napagtanto ko na, okay din pala maging kaibigan at kaaway itong Carpo na ito. Kumusta na kaya si boss? At nakauwi na kaya siya? Are you okay bunso? Hinihingal pa ako na inangat ko ang aking katawan para makita si Kuya Danzekiel. Umiling agad ako sa kanya at napapailing habang hinihingal pa rin. Gosh, I need water after this. Of course hindi. Paano ako maging okay kung bago pa lang tayo bumaba sa sinasakyan natin? Loko ka, narinig mo ang panginginig at paos na boses ko. Sanggal ko.
Akala ko ba hindi nakakatakot, bakit parang lumulutang na ang kaluluwa ko at humiwalay na ang katawan ko sa aking mga paa? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabalik sa normal ang aking katawan at paghinga. Una naming sinakyan ay Ferris wheel and then boat ride at dahil may oras pa at mapilit si Kuya Dan Ezekiel ay napasakay kami sa pirate ship at panghuli ang drop tower. Nakasakay naman kami nito sa probinsya ng mga klaseng rides pero grabe na itong sinasakyan namin kanina, ito pa lang ang hindi namin nasubukan. Sabi mo kasi for experience ang gusto mo na mangyari sa buhay mo, kaya binigyan kita sa hindi mo makakalimutan na experience. Baliw ka talaga tapos mas malakas pa ang til mo kesa sa amin. Walang prenong sabi ko, ang yabang kanina na hindi siya natatakot grabe naman ang kapit kay Carpo na pareho rin silang mga takot. Takot din ako pero hindi katulad sa kanila na namumutla na hindi pa nga nagsimula lalo ang drop tower. Sila pa yata ang bibigyan ko ng Mr. Matakutan Award. Ha, hindi kay Carpo kaya ang malakas na tili na leon, gago. Kaya, ayan na naman sila nagbabangayan kahit silang tatlo ang may kagagawan. Titili pa lang ako, naunahan pa ako ng mga kuya ko. Buti pa si Kuya Dian, tahimik lang sa gilid. Hindi ko nga lang alam kung nag-enjoy ba siya o napilit lang sumakay, pero sa tingin ko masaya naman siya dahil nakangiti kahit minsan naging seryoso. Ang susunod naman natin na rides ay ang, No Way, sabay namin na wika kay Kuya Dian at kanya naman kaming lumayo sa kanya habang napapailing. Akala ko ba lubos-lubusin nyo na? Natatawa niyang tanong. Ayoko na baka pag uwi natin hindi ko nakilala ang sarili ko. Natawa naman kami sa sinabi ni Kuya Daston na ngayon ay umiinom ng tubig halos napapaos kami kakasigaw kanina kaya hingal na hingal kami pagkatapos. Mabuti pa ang ibang kasakayan namin na chill lang sa mga upuan nila. May mas bata pa nga sa amin na sumakay at nakakunot noo lang na nakatingin sa aking mga kuya na sobrang maingay sa rides. Okay, madali akong kausap kung gusto nyo pang sumakay. Hindi na bro, baka hindi na tayo makauwi ng ibang bansa dahil naalala ko ang rides na iyan, okay then, saan ang gusto nyo? Uuwi na ba tayo? How about you Chan? Inangat ko ang aking braso para makita ang oras sa aking pulsuhan at dahil maaga pa naman para umuwi ay nagkibit balikat ako sa mga kuya ko, maaga pa, mamaya na ako uuwi. Gutom na ako, gusto kong kumain. Me too. Sabay-sabay na wika nila kaya napagkasunduan namin na kumain na muna bago magpaalam sa isa't isa. Wait, kanina pa ako gusto na maglaro dyan. Can we play first? Iniaya ni Kuya Dan Ezekiel sa amin at itinuro ang Carnival Games na kung saan may tatamaan ka at ang mananalo ay may premyo. May nakita akong magandang teddy bear at dahil gusto ko rin na subukan ay nag-oo ako kay Kuya at baka manalo ako ay mabigyan ko ang 2 kambal ng stuffed toys. Sana lang dahil kung hindi naman ay baka bibili na lang ako mamaya sa mall. Habang naglalakad kami patungo sa Carnival Games ay nasa gitna ako ng aking mga kuya at halos napatingin ang mga tao sa amin lalo ang mga kababaihan. Kanina ko pa napapansin ang mga ilan na panay tingin sa gawin namin lalo na sa mga kuya ko and of course meron din kay Carpo. Sabagay, paano namang hindi kung mga Adonis na ang mga kaharap mo? Hindi naman sa pagmamayabang pero ang pangit ng mga kapatid ko I mean. Basta at baka mamaya magyayabang na naman ang mga ito kung sinabi ko ang totoo. Parang mga bata kami na masayang naglalaro at dahil hindi na namin kaya at wala kaming nataman ay sumuko na lang kami kesa naman sanggayin namin ang oras namin sa kakalaro at wala kaming nakuha ni isa sa premyo. Ay, sayang ang teddy bear, ang ganda pa naman. Nakanguso ko na sabi at tinanggap na nga ang pagkatalo ko. That's true. Dapat may teknik yan pero wala talaga akong alam. Ganoon din ang sabi ni Carpo. It's okay, at least we try kaysa naman sayangin natin ang pera natin kung para talaga iyan sa atin ibibigay iyan. Natahimik kami sa sinabi ni Kuya Daston at tumango kami. Pagkatapos naming maglaro at kumain sa loob ng mall at bago pa kami maghiwalay ng landas ay sinabi ko sa kanila na bibilhan ko ng toys ang mga bata hanggang sa nasa kamay ko na nga ang toys na para sa mga kambal kaya masaya ako na may regalo na naman ang mga bata, hanggang sa nagpaalam na kaming uuwi sa isa't isa sa bahay. Thank you Carpo, ayos lang, nakuha mo na ang lahat mo na gamit. Tanong nito sa akin at binalik ang tingin sa loob ng kotse niya at baka may naiwan pa na surpresa para sa mga bata. Yes sir, ngiti kong sabi.
Okay ma'am, sumama na ako kay Carpo dahil nasa iisang highway lang ang uwian namin. Hindi rin siya nagtagal at umuwi na lalo at gabi na, matagal kasi kaming natapos kumain ng dinner dahil marami pa kaming kwento na hindi naubos-ubos. Nakangiti akong pumasok ng gate habang bitbit ang stuffed toys para sa mga bata. Tulog na sila ngayon dahil bukas may pasok sila. Ilalagay ko na lang ito sa sala o sa kwarto nila para ma-surprise sila paggising bukas. You're here, Jesus. Napahawak ako sa dibdib ko dahil biglang sumulpot si boss sa harapan ko at nagsalita hindi pa nga ako nakarating sa pinto. Boss, kanina ka pa. Shit, bakit ako nanginginig? Sobrang seryoso niya habang nakatitig sa akin. Di ko siya mabasa kung ano ang laman ng utak. Who are you, Lingling Montaño? Panipik.